sa gitna ng marangyang pagtitipon sa isang eksklusibong hotel sa Makati, kung saan ang mga kristal na chandelier ay kumikislap sa ibabaw ng mga mesa na punong-puno ng mamahaling alak at pagkain, biglang tumigil ang musika nang may malakas na tunog ng basag na baso. Si Veronica Salazar, ang panganay na anak ng kilalang negosyanteng si Don Emilio Salazar, ay nakatayo sa gitna ng ballroom, nanginginig ang kamay habang hawak ang kanyang cellphone, at sa harap ng daan-daang bisita mga politiko, negosyante, at kamag-anak malinaw na maririnig ang boses ng kanyang asawa na si Marcos sa isang recording, humahagikik habang may kausap na ibang babae. Hindi na mahalaga si Veronica, hawak ko na ang kumpanya nila, wika ng boses, at parang sinakal ang hangin sa buong silid habang ang mga bisita ay nagkatinginan, ang ilan ay nagbulungan, ang iba ay nagkunwaring hindi nakakarinig, ngunit ang eskandalo ay kumalat na parang apoy. Si Marco, na kanina lamang ay nakangiting nakikipagkamay sa mga bisita, ay biglang namutla, ang kanyang mga mata ay lumipat-lipat sa mga taong nakapaligid sa kanya, parang naghahanap ng lusot, habang si Veronica ay unti-unting lumapit sa kanya, bawat hakbang ay mabigat, puno ng galit at pagkadismaya. Ilang buwan na. Mahina ngunit matalim niyang tanong, at kahit mahina ang kanyang boses ay tila umalingaw-ngaw ito sa buong bulwagan, hindi agad sumagot si Marco, ngunit ang kanyang katahimikan ang siyang sumagot para sa kanya, at sa sandaling iyon ay parang gumuho ang mundo ni Veronica, hindi dahil sa pagtataksil lamang kundi dahil sa kahihiyang idinulot nito sa kanilang pamilya. Sa isang sulok ng silid, si Don Emilio ay tahimik na nakaupo, ang kanyang matigas na mukha ay hindi mabasa, ngunit ang mahigpit na pagkakakapit niya sa kanyang tungkod ay nagsasabi ng galit na pilit niyang kinokontrol. Ang kanyang bunsong anak na si Daniel ay mabilis na lumapit kay Veronica, hinawakan ang kanyang braso. Ate, tama na. Hindi dito, bulong niya. Ngunit si Veronica ay hindi na makikinig. Hindi dito. Saan? Sa bahay. Para itago ulit ang kahihiyan. Sagot niya, at ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang mga bisita ay nagsimulang umatras, ang ilan ay tahimik na lumabas, ngunit ang iba ay nanatili, tila naaaliw sa drama na nagaganap sa harap nila. Sa kabilang banda, si Liza, ang sekretarya ni Don Emilio na matagal ng bahagi ng pamilya sa likod ng mga eksena, ay nakatingin lamang, ang kanyang mga mata ay tila may alam na higit pa sa ipinapakita ng sitwasyon, at habang ang eksena ay patuloy na umiinit, tahimik niyang pinatay ang ilaw sa projector kung saan sana ipapakita ang bagong proyekto ng kumpanya, isang proyekto na ngayon ay tila nawalan ng saysay. Veronica, tama na. Biglang sigaw ni Don Emilio, at sa unang pagkakataon ay narinig ang kanyang awtoridad, ang boses na kayang patahimikin ang buong boardroom, at agad na tumigil si Veronica. Ngunit ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit matigas pa rin ang tingin. Sa bahay natin pag-uusapan ito, dagdag ni Don Emilio, at walang sino man ang nangahas na sumuway, ngunit habang ang lahat ay tila nagkakawatak-watak, may isang bagay na hindi napansin ng karamihan ng maliit na flash drive na nahulog mula sa bulsa ni Marco habang siya ay nagmamadaling umalis sa ballroom, at napulot iyon ni Liza, na tahimik na isinilid ito sa kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang intensyon. Lumipas ang ilang oras, at sa loob ng malawak na sala ng bahay ng mga Salazar sa isang gated subdivision sa Quezon City, ang tensyon ay parang makapal na usok na hindi mawala. Si Veronica ay nakaupo sa sofa, tahimik ngunit halatang pinipigilan ng emosyon, habang si Marco ay nakatayo sa harap nila, tila sinusubukang magpaliwanag. Hindi ganon ang iniisip mo, ngunit hindi niya natapos ang kanyang sinasabi dahil agad siyang pinutol ni Don Emilio. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip namin, ang mahalaga ay kung ano ang ginawa mo. Malamig niyang sabi. Si Daniel ay nakasandal sa pader, tahimik na pinagmamasdan ang lahat, ang kanyang mga mata ay naglalaro sa pagitan ng galit at pag-aalala, habang si Liza ay nakatayo sa likod, tila isang aninong nagmamasid. May kinalaman ito sa kumpanya, hindi ba? Tanong ni Veronica, at ang kanyang boses ay mas kalmado na ngayon ngunit mas mapanganib. Hindi lang ito tungkol sa babae mo, Marco. May plano ka. Saglit na natahimik si Marco, at ang katahimikan na iyon ay parang kumpirmasyon. Veronica, please, hindi mo naiintindihan, ngunit muli siyang pinutol. Ipaliwanag mo sa amin ngayon. Matigas niyang utos. Sa loob ni Marco, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ang pawis sa kanyang noo, ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, at ang kanyang isip ay mabilis na naghahanap ng paraan upang iligtas ang sarili. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas ay mas lumalalim ang hukay na kanyang kinatatayuan. May offer.
Sa wakas ay sinabi niya, at ang lahat ay tila mas naging alerto, isang foreign investor. Gusto nilang bilhin ang malaking bahagi ng kumpanya. At ako ang magiging intermediary. Ang mga salita niya ay tila simpleng paliwanag, ngunit ang implikasyon nito ay mabigat, at hindi mo sinabi sa amin. Tanong ni Don Emilio, ang kanyang boses ay puno ng galit na pinipigilan, dahil alam kong hindi kayo papayag, sagot ni Marco, at doon nagsimulang mabasag ang kontrol ng matandang Salazar, dahil hindi namin ipinagbibili ang pangalan namin. Sigaw niya, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Veronica ay napapikit, ang kanyang isip ay umiikot sa lahat ng nangyari, ang pagtataksil, ang lihim na transaksyon, ang kahihiyan, at sa gitna ng lahat ng iyon ay may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya gaano katagal na siyang niloloko. Samantala, sa isang maliit na silid sa likod ng bahay, tahimik na binuksan ni Liza ang kanyang laptop, inilabas ang flash drive, at isinaksak ito. Ang screen ay nagliwanag, at isa-isang lumabas ang mga file, mga kontrata, email, recordings, lahat ay may kinalaman sa isang mas malalim na sabwatan. Habang binabasa niya ang mga ito, unti-unting lumalim ang kanyang paghinga, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, hindi dahil sa saya kundi dahil sa kumpirmasyon ng kanyang matagal ng hinala. Hindi lang ito pagtataksil, bulong niya sa sarili, ito ay pagnanakaw. At sa sandaling iyon ay napagtanto niyang ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pamilya kundi tungkol sa kapangyarihan. Bumalik tayo sa sala kung saan ang tensyon ay patuloy na tumitindi. Si Daniel ay sa wakas ay nagsalita, kung may investor, sino? At ang tanong na iyon ay tila nagbukas ng bagong yugto ng usapan. Si Marco ay nag-atubili, ngunit sa huli ay sinabi niya, consortium galing Singapore, at sa sandaling iyon ay napatingin si Don Emilio. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki, tila may naalala, hindi pwede, mahina ngunit matigas niyang sabi, at ang tono niya ay nagbago mula sa galit tungo sa babala. Si Veronica ay napatingin sa kanyang ama, bakit? Ngunit hindi agad sumagot si Don Emilio, sa halip ay tumayo siya, lumakad patungo sa bintana, at tumingin sa labas. Ang kanyang isip ay tila bumabalik sa nakaraan, sa mga desisyong ginawa niya, sa mga taong kanyang nakaaway, at sa mga lihim na matagal na niyang itinago, dahil may utang ako sa kanila. Sa wakas ay sinabi niya, at ang salitang iyon utangay tila nagdala ng bagong bigat sa usapan. Si Veronica ay napakunot ang noo, anong utang? Ngunit bago pa man siya masagot, pumasok si Liza sa sala, hawak ang laptop, ang kanyang mukha ay seryoso. Sir, kailangan niyong makita ito, at sa sandaling iyon ay nagbago ang direksyon ng gabi, dahil ang mga file na nasa laptop ay hindi lamang patunay ng pagtataksil ni Marco kundi ebidensya ng isang mas malalim na plano, isang plano na maaaring sumire sa buong pamilyang Salazar. Habang unti-unting ipinapakita ni Liza ang mga dokumento, ang bawat pahina ay parang kutsilyong tumutusok sa katotohanan, at ang bawat detalye ay nagpapakita na ang laban na ito ay hindi lamang personal kundi sistematikong pag-atake sa kanilang pangalan, kanilang negosyo, at kanilang pagkakaisa. At sa gitna ng lahat ng ito, si Veronica ay tahimik lamang na nakaupo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen, at sa loob niya ay may isang desisyon na unti-unting nabubuo. Hindi na siya ang babaeng basta na lamang magpapatawad, dahil sa mundong ito ng kapangyarihan at pagtataksil, ang mahina ay nilalamon, at ngayong gabi, siya ay pipili kung siya ba ay mananatiling biktima o magiging manlalaro sa larong matagal na siyang nililinlang. Kinabukasan, bago pa tuluyang sumikat ang araw, ang buong bahay ng mga Salazar ay tila pinipiga ng isang katahimikang mas mabigat kaysa sigawan ng nakaraang gabi, at sa ganoong klaseng katahimikan mas lalong lumalakas ang tunog ng maliliit na bag-ayang banayad na kalansing ng kutsara ni Aling Nena sa kusina, ang maingat na yabag ng kasambahay sa marmol na sahig, ang mahinang ugong ng aircon sa hallway na para bang may itinatagong sikreto rin. Si Veronica ay gising na, nakaupo sa gilid ng kanyang kama, hindi man lamang nakapagpalit mula sa damit na suot niya kagabi, at ang make-up na dating maayos sa kanyang mukha ay nag-iwan na lamang ng mapupusyaw na bakas ng luha at puyat. Ngunit hindi niya iyon pinansin, dahil ang mas masakit ay hindi ang pamamaga ng mata niya kundi ang unti-unting paglilinaw sa isip niya ng katotohanang mas pinili ni Marco na gamitin siya kaysa mahalin. Sa kanyang kondongan ay nakapatong ang isang folder na ibinigay ni Liza madaling araw, mga printout ng email exchanges, draft agreements, at isang spreadsheet ng internal transfers na kahit hindi siya eksperto sa forensic accounting ay sapat para makita niyang may perang ang inililipat sa mga shell company na hindi niya kailanman narinig.
at paulit-ulit niyang binabasa ang isang linya sa email. Once Emilio loses board control, transition will be immediate. Napatitig siya roon, ang dulo ng kanyang daliri ay dahan-daang dumudulas sa papel, at sa loob niya ay may malamig na pag-unawa na ang lahat ng halik, ngingiti, at pag-akbay ni Marco nitong mga nakaraang buwan ay maaaring bahagi lamang ng tiyempo, isang maingat na pagtatanghal para pag-aanin ang pagbagsak ng punyal, may katok sa pinto. Ate, maingat na tawag ni Daniel. Hindi siya agad sumagot, pinahid muna niya ang pisngi niya kahit wala namang bagong luha, saka siya tumayo at binuksan ang pinto. Nandoon si Daniel, nakasimpleng t-shirt at jogging pants, ngunit halatang hindi rin natulog, magulo ang buhok, mapatla ang mukha, at hawak ang 2 tasa ng kapeng barako na malamang ay siya mismo ang nagtimpla dahil wala ang karaniwang pino at pantay na pagkakalagay ng asukal sa ibabaw. Kape, sabi niya, sabay abot ng isa. Tinanggap iyon ni Veronica nang hindi tumitingin sa kanya. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Daniel pagkaraan ng ilang segundong pag-aatubili. Napabuntong hininga si Veronica at sumandal sa hamba ng pinto. Bakit naman? Dahil parang lahat kayo may alam na ako lang ang walang alam. Hindi iyon sinabi ni Daniel ng pasiga. Mas masakit nga dahil mahina lang, parang batang matagal nang nananahimik pero sa wakas ay napilitang magsabi ng totoo. Saglit na napapikit si Veronica. Totoo, sa pamilya nilang iyon, laging may hindi sinasabing buo. Laging may iniingatan, may binabaluktot, may inilalagay sa tamang timing. Hindi ko rin alam ang lahat, sagot niya. Pero may hinala ka, balik ni Daniel. At si Papa, may tinatago. Si Liza, may tinatago. Pati si Marco, may sariling laro. Tapos tayo iyong laging pinapaupo at pinapapakinggan kapag huli na ang lahat. Hindi nakasagot si Veronica dahil sa unang pagkakataon mula nang mabunyag ang recording, mas malinaw ang isa pang sugat sa harap niya, hindi lang asawa ang nagtaksil sa kanya, pati ang mismong paraan ng pamumuhay ng pamilya nila ang humubog sa ugaling magtago, magmanipula, at magsinungaling ng nakabihis sa salitang proteksyon. May meeting si Papa mamayang 10:00, sabi ni Daniel. Pinapatawag tayong dalawa. Nasa study si Liza ngayon. Tumango si Veronica at humigop ng kape. Mapait, medyo sunog, pero kailangan niya ang pait na iyon. Nagpaalala iyon sa kanya na gising siya, na nasa totoo siya, na wala ng lugar para sa luho ng pagkalito. Sa study ni Don Emilio, mabigat ang amoy ng lumang kahoy, tabako, at papel na matagal nang naimbak, ang silid na iyon ay parang maliit na korte sa loob ng bahay, may malalaking cabinet, makapal na kurtina, at isang mesa na parang hinulma para sa pagdedesisyon sa kapalaran ng iba. Nakaupo na roon si Don Emilio nang pumasok si Veronica at Daniel, tuwid ang likod sa mataas na silya, may salamin sa dulo ng ilong, at hawak ang isang fountain pen na hindi naman niya ginagamit kundi iniikot-ikot lamang sa mga daliri isang tanda na nagpipigil siya. Sa kanan niya, nakaupo si Liza, maayos ang buhok, simple ang blouse, walang emosyon sa unang tingin, ngunit ang mga mata ay matalim at gising na gising. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang ilang dokumento at isang maliit na digital recorder. Walang Marco. Nasaan siya? Tanong agad ni Veronica. Pinauwi ko sa kondo niya, sagot ni Don Emilio. At ipinakuha ko ang access cards niya sa head office. Nagkatinginan sina Veronica at Daniel. Isang maliit na kilos, ngunit malinaw ang epekto. Hindi pa man nagsisimula ang tunay na laban ay tinanggalan na ng posisyon si Marco. Hindi siya makakapasok sa building nang walang pahintulot, dagdag ni Liza. Na-alert na rin ang legal at internal compliance, pero limited lang ang disclosure. Ang sabi ko lang may temporary governance issue. Napatingin si Veronica kay Liza. Kailan pa? Kagabi ko sinimulan. At bakit parang handa ka? Hindi umatras si Liza sa titig niya. Dahil matagal ko nang napapansin ang pattern, Ma'am Veronica. Hindi ko lang may sumbong nang walang ebidensya. At ngayon meron na, malamig na sabi ni Don Emilio. Kinuha niya ang digital recorder at pinindot iyon. Umalingaw-ngaw sa silid ang boses ng 2 lalaki. Isa si Marco. Ang isa ay hindi agad nakilala ni Veronica. Pag nailabas ang revised board structure, tapos na si Emilio. Si Veronica emosyonal, madaling inyutralize. Iyong kapatid, walang disiplina. Iyong secretary, bayad na yon kung kinakailangan. Parang kinuryente si Liza sa huling linyang iyon ngunit nanatili siyang tuwid. Si Veronica naman ay unti-unting umupo. Hindi sa panghihina,
kundi dahil mas delikado kapag nakatayo siyang nanginginig. Sino yung isa? Tanong niya. Attorney Renato Braga, sagot ni Liza. External counsel ng isa sa mga entities na nakalink sa consortium. Dati rin siyang fixer sa ilang land conversion cases sa Laguna at Batangas. Napakurap si Daniel. Fixer. Bakit parang sobrang lalim na nito? Dahil malalim talaga, tugon ni Don Emilio. Itinaas niya ang tingin sa mga anak. May kailangan kayong malaman. 20 taon na ang nakalipas, bago pa tayo lumaki ng ganito, may kasosyo ako sa unang expansion ng kumpanya sa Cavite. Si Arturo Braga, kapatid ni Renato. Sa puntong iyon, tila bahagyang huminto ang oras sa study. Maging ang ugong ng aircon ay parang lumayo. Anong nangyari? Maingat na tanong ni Veronica. Hindi agad sumagot ang ama niya. Lumapit ito sa bintana, bahagyang hinawi ang kurtina, saka binitawan na para muling magdilim ang silid. May lupa, industrial conversion. Malaking puhunan, malaking sugal. Nagkaroon ng kaso sa titulo. May mga papel na hindi malinis. Sabi ko atres tayo. Si Arturo, hindi pumayag. Nagkawatak-watak ang kasunduan. Pagkaraan ng 6 na buwan, pinatay siya. Hindi sumigaw si Daniel. Hindi rin napaatras. Pero ang paghinga niya ay bomb-igat. Pinatay. Sa parking lot ng lumang municipal hall, sabi ni Don Emilio. Walang nahuli. Ang lumabas sa investigasyon, robbery. At bakit mo kami ngayon lang sinasabihan? Mahina ngunit matalim na tanong ni Veronica. Dahil hindi ko alam kung gaano kalaki ang dapat kong akuin. Umikot siya paarap sa kanila. Sa unang pagkakataon, may lamat ang karaniwang matigas niyang anyo. Hindi ko siya ipinapatay. Pero may alam akong impormasyon noon na pwedeng nakatulong sa kaso, at pinili kong manahimik para hindi masabit ang kumpanya sa skandal. Ang iniisip ko noon, pamilya muna. Negosyo muna. Survival muna. Natahimik ang lahat. Sa linyang iyon nakasilip ang buong pilosopiya ng pamilya nila, tiisin ang dumi basta mananatiling nakatayo ang pangalan. At ngayon bumabalik, sabi ni Liza. Mukhang naniniwala si Renato Braga na si Sir Emilio ang dahilan kung bakit nasira ang kapatid niya. Posibleng itong takeover ay hindi lang pera. Posibleng paghihiganti. Tumayo si Veronica at lumapit sa mesa. Tinapak niya ng daliri ang isang dokumento, pagkatapos ay isa pa, para bang sa paghawak sa mga papel na iyon ay mas madyay gising ang kanyang isip. So ginamit ako ni Marco para makapasok, para dalhin ang loob natin sa board, para pabagsakin si Papa, at para maaga ang voting blocks, sabi ni Liza. May 3 independent directors na nilalapitan na niya sa pamamagitan ng private dinners at side agreements. 2 roon, mukhang pumapabor na. Sino? Tanong agad ni Daniel. Cora Villanueva at Benji Katigbak, sagot ni Liza. Iyong isa, si Mayor Celso Almeda, hindi pa malinaw kung saan papanig. Napakuyom ang kamao ni Veronica. Kilala niya si Cora. Ninang pa nga iyon sa kasal nila ni Marco. Biglang sumagi sa isip niya ang lahat ng hapunang dinaluhan nila nitong mga nakaraang buwan, ang tila inosenteng mga tawanan, ang mga biro tungkol sa succession, ang mga tanong kung kailan daw siya handang maging mas agresibo sa board. Noon ay inisip niyang normal na usapan ng mayayaman at makapangyarihan. Ngayon, bawat alaala ay nagbago ng kulay. Hindi ako aatras, sabi niya. Tahimik lang, pero matigas. Good, tugon ni Don Emilio, at muling bumalik ang tunog ng patriarkang sanay mag-utos. Dahil mamayang hapon may emergency board meeting. Napatingin si Daniel. Ngayon agad, ipinatawag ni Marco bago pa siya mawalan ng access. Pwede pa ba siyang dumalo? Virtual, kung pipilitin niya, sabi ni Liza. At legal niyang pwedeng sabihin na asawa ka niya, Veronica, at co-trustee sa ilang family holdings. Kailangan nating maging maingat. Dumaan ang malamig na hangin sa batok ni Veronica. Asawa, napakasimple ng salita, pero ngayoy parang gapos. Nang sumapit ang hapon, ang head office ng Salazar Holdings sa Ortigas ay tila mas malamig, mas makinis, at mas walang awa kaysa karaniwan. Ang salamin sa lobby ay parang salamin ng pagkatao ng lahat ng pumapasok palido, pero madaling mabasag. Habang pataas sa elevator sina Veronica, Daniel, Liza, at Don Emilio, walang nagsasalita. Ang tanging tunog ay ang mahinang ping ng bawat palapag at ang marahang paglangit-ngit ng leather folder sa ilalim ng bisig ni Veronica habang pinipisil niya iyon nang hindi namamalayan.
Nang bumukas ang pinto sa executive floor, sinalubong sila ng mga empleyadong nagkukunwaring abala ngunit malinaw na nakamasid mula sa gilid ng mata. Kumakalat na ang balita, hindi man buo, sapat na para magsilang ng tsismis. Sa boardroom, naroon na sina Cora Villanueva at Benji Katigbak. Si Cora ay nakaputi, elegante, kalmado ang mukha, ngunit ang mga daliri niyang tumutok-tok sa mesa ay nagbibigay ng kaba. Si Benji na may paisang kahit malamig ang silid, paulit-ulit inaayos ang kurbata. Sa malaking screen sa dulo ng kwarto, may nakaabang ng video tile na blanco pa. Nasaan si Mayor? Tanong ni Don Emilio. On the way daw, sagot ni Cora na hindi tumitingin ng diretso. Traffic from Manila City Hall. Umupo si Veronica sa dating pwesto ni Marco. Hindi siya nagpaalam. Hindi siya nag-isip kung may masasabi ang iba. Sadyang pinili niyang umupo roon at maramdaman ang bigat ng upuang iyon, ang lamig ng armrest, ang bahagyang gasgas sa kahoy na tiyak na gawa ng singsing ni Marco sa paulit-ulit nitong pagkatok habang nagpapanggap na nakikinig sa mga pulong. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang video tile. Lumitaw ang mukha ni Marco, maayos ang polo, sukli ang buhok, parang wala lamang nangyaring pambabastos at panlilinlang sa buhay ng lahat ng nasa silid. Ngunit alam ni Veronica ang senyales kapag nagsisinungaling ang asawa niya, ang bahagyang pagigting ng panga, ang maliit na paghinto bago magsalita, ang sobrang kontroladong tono. Good afternoon, sabi ni Marco. Mukhang kompleto na halos. Hindi ka invited dito para mangumusta, putol agad ni Veronica. Saglit siyang napangiti si Marco, iyong ngiting kilala niyang nakakairita dahil may bahid ng pangmamaliit. Then let's proceed professionally, sabi nito. I move for a vote on interim restructuring due to concerns about the chairman's capacity and exposure. Tumaas ang kilay ni Daniel. Capacity, exposure. Ang kapal mo, Mr. Salazar, singit ni Marco, I suggest we follow procedure. Huwag mo akong Mr. Salazar gigil na sabi ni Daniel, halos tumayo. Hinawakan ni Veronica ang palso ng kapatid niya sa ilalim ng mesa. Isang mabilis, madiin na hawak. Huwag ngayon, sabi ng hawak niyang iyon. Huwag sa paraang gusto nila. Huminga ng malalim si Don Emilio. On what basis? Potential liability tied to past land transactions, sabi ni Marco. And governance concerns arising from concealment of material historical risk. Sa pagkarinig ni Veronica noon, parang may hamampes sa sikmura niya. Hindi lamang takeover, blackmail, public-facing, board-level blackmail, historical risk, ulit ni Cora, kunwari ngayon lang naririnig. Marco, can you specify? Sumandal si Marco at tumingin diretso sa camera. The unresolved Braga matter. Bumigat ang kwarto. Dumating sa sandaling iyon si Mayor Celso Almeda, nakangiting pumasok, pero agad ring nawala ang ngiti nang maramdaman ang atmosfera. Umupo siya sa bakanteng silya at nagtanggal ng salamin. Anong namiss ko? Sakto lang, Mayor, sabi ni Marco mula sa screen. Truth-telling. Narinig ni Veronica ang mahinang paglanghap ni Liza sa kanyang tabi. Parang may gusto itong sabihin ngunit pinili munang manahimik. Before any vote, sabi ni Veronica, at sa wakas ay lahat ng mata ay napunta sa kanya, may ilalagay rin ako sa record. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Hindi nanginginig ang kamay niya ngayon. Nakapako lamang ang galaw, maingat, kontrolado. These are financial transfer summaries, draft agreements, and communications showing undisclosed coordination between my husband, Marco de Vera, and counsel linked to the proposed acquiring entities. These efforts include attempts to influence board members outside formal process and conceal beneficial ownership structures behind acquisition vehicles. Inabot niya ang mga kopya kay Liza na agad ipinamahagi sa iba. Si Benji ang unang namutla habang tinitingnan ng papel. Si Cora naman ay nanigas lang ng isang segundo bago muling inipon ang mukha niya. That's a serious allegation, sabi nito. It is, sagot ni Veronica. Which is why I'm prepared to submit all of it to the SEC and to the NBI Anti-Fraud Division if necessary. You're threatening the board, sabi ni Marco. No, tugon ni Veronica, at saka bahagyang yumuko, itiniklop ang mga daliri sa ibabaw ng mesa, at tumitig sa screen na parabang ang pagitan nila ay hindi internet at salamin kundi lahat ng kasinungalingan sa loob ng kasal nila. I'm telling the truth before you rearrange it. Saglit na natahimik ang lahat.
Maging si Mayor Celso, na kilalang palabiro sa mga corporate gatherings, ay hindi umimik. Sa tabi ni Veronica, naramdaman niya ang pagdalaw ni Liza. "There's more," sabi nito, saka tumayo. Hindi siya sanay na nasa gitna ng eksena, ngunit nang magsalita siya ay malinaw at diretso ang boses. "I was approached 3 weeks ago through an intermediary and offered a monthly retainer in exchange for advance board packs, private correspondence, and calendar visibility of the chairman." Napalingon ang lahat sa kanya. Pati si Don Emilio. "Bakit hindi mo sinabi agad?" Tanong nito, mababa ang boses. Hindi umiwas si Liza. "Dahil gusto kong malaman kung sino ang dulo." Umigting ang panga ni Marco sa screen. "And do you have proof of that supposed offer?" "Yes," sabi ni Liza. "Voice note, meeting logs, and bank details of the remitting party. All preserved." Naramdaman ni Veronica ang biglang pagbabago ng ihip sa kwarto. Ito na iyong sandali na alam ng lahat na hindi na pwedeng bumalik sa dati. Hindi na ito tsismis sa pamilya. Hindi na ito away mag-asawa. Ito ay operasyon. Ito ay pagtatangka sa pag-agaw. Ito ay paglantad ng mga taong Daishi magkatabi sa hapagkainan. "I move to suspend the restructuring agenda," sabi ni Mayor Celso sa wakas, mabigat ang boses. "And constitute an independent review panel." Seconded, mabilis na sabi ni Benji, halos nauutal. Nilinggan siya ni Cora nang may hindi may pintang tingin, halo ng galit at pagkadismaya, ngunit huli na. Nagkaroon na ng unang bitak sa kampo nilang inaasahan ni Marco. "This is absurd," sabi ni Marco. "You're all reacting emotionally because of a domestic issue." Doon tuluyang tumayo si Veronica. Hindi biglaan. Hindi padabog. Dahan-dahan lamang, at marahil iyon ang mas nakakatakot. "Domestic issue." Ulit niya. "Iyong pagtulog mo sa ibang babae habang ginagamit ang apelyido ko para makuha ang loob ng mga direktor. Iyong paglalatag mo ng bitag para mawalan ng kontrol ang pamilya ko sa sarili naming kumpanya." Domestic issue. Bawat tanong ay mas tahimik kaysa sigaw, ngunit mas tumatama. "Kung iyan ang tingin mo rito, Marco, mas maliit pala ang pagkakakilala ko sa iyo kaysa inakala ko." Hindi na siya nakangiti sa screen. Sa unang pagkakataon, may bakas ng tunay na kaba sa mga mata nito. Dahil nakita niyang hindi na siya ang may hawak sa ritmo ng kwarto. "The vote is off," sabi ni Don Emilio. "And effective immediately, the board will review grounds for your removal for cause." Hindi na sumagot si Marco. Sa halip ay bahagya niyang inilapit ang mukha sa camera. "Kung sisirain ninyo ako, sasama kayo." At pinatay niya ang connection. Sa sumunod na katahimikan, hindi agad gumalaw ang sinuman. Parang lahat ay sabay-sabay nakarinig ng paparating na kulog ngunit hindi pa alam kung saan unang babagsak. Si Veronica ay dahan-daang naupo muli, at sa loob niya, sa pagitan ng takot at galit, may isang manipis at malamig na katotohanan ang kumapit. Nagsimula na ang pagbawi. Pero bawat hakbang pabalik ng kontrol ay may katumbas na mas malalim na pagkabasag sa reputasyon nila, sa alaala ng ama niya, sa tiwalang hindi na niya mabubuo ulit, at marahil sa mismong apelyidong ipinaglaban nilang manatiling malinis kahit matagal na pala itong may bahid. Nang maghiwa-hiwalay ang mga direktor, si Liza ay lumapit kay Veronica at marahang nagsabi, "May tumawag sa akin kanina mula sa presinto sa San Pedro, Laguna. May lumang witness na gustong magsalita tungkol sa Braga case." Napatigil si Veronica at dahan-daang lumingon. Bakit ngayon lang? Dahil may nakakita raw sa balita kagabi. Natakot siyang baka maunahan. Sa labas ng glass wall ng boardroom, makikita ang maulap na langit sa ibabaw ng Ortigas, mabigat at kulay tingga, tila handang bumuhos anumang minuto. At habang nakatitig si Veronica roon, ramdam niya na ang susunod na katotohanan na lalabas ay hindi na lamang dudurog sa asawa niyang traidor o sa ama niyang matagal nang may tinatagong kasalanan. May posibilidad na baguhin nito ang mismong pinagmulan ng lahat ng kanilang yaman, at sa sandaling iyon ay naunawaan niyang wala nang ligtas sa kanila, dahil ang katotohanang matagal itinago ay hindi lang naniningil na mimili rin ito kung sino ang una nitong wawasakin. Sa sandaling iyon ay naunawaan niyang wala nang ligtas sa kanila, dahil ang katotohanang matagal itinago ay hindi lang naniningil na mimili rin ito kung sino ang una nitong wawasakin. Paglabas nila sa boardroom, sinalubong sila ng malamig na liwanag ng hallway at ng mga matang mabilis umiwas sa sandaling magtama ang tingin, yaong mga tinging puno ng tsismis ngunit balot ng propesyonal na takot, at habang naglalakad si Veronica sa may kantab na sahig na parang yelo,
Pakiramdam niya ay bawat yabag niya ay may katumbas na basag sa lumang bersyon ng sarili niya, sa babaeng sanay magtiwala sa mga tamang apelyido, sa mga tamang handshake, sa mga tamang hapunan sa hotel na may low lighting at mamahaling alak. Ngayon, kahit ang amoy ng corporate floor kape, printer ink, mamahaling pabango, at recycled na hangin ay nakakasulasok, parang pinalapot ng kasinungalingan. Ma'am Veronica, mahina ngunit nagmamadaling tawag ng isa sa mga legal staff habang humahabol na may hawak na brown envelope. Napahinto siya. May pinaiwan po sa reception para sa inyo. Walang sender. Tinanggap niya iyon ng walang salita. Mabigat ang sobra, hindi dahil sa dami ng laman kundi sa kutob. Sa elevator, habang nasa pagitan silang apat ni na Don Emilio, Daniel, at Liza, walang nagsasalita. Tanging tunog ng makina ang maririnig, at ang bahagyang pagaspas ng envelope sa ilalim ng mahigpit niyang pagkakahawak. Nang bumukas ang pinto sa parking level, sinabi ni Don Emilio na mauuna siya sa kabilang sasakyan dahil pupunta siya sa isang pribadong pagpupulong kay Attorney Villanueva ng kanilang pamilya, hindi si Cora kundi ang matandang abogado na matagal nang nag-aasikaso ng estate at corporate structures nila. Hindi na siya humingi ng reaksyon. Umalis lang siya, may dalawang security detail na agad sumunod. Naiwan sina Veronica, Daniel, at Liza sa ilalim ng maputlang ilaw ng basement, kung saan ang tunog ng bawat hakbang ay mas mahaba, mas hungkag, mas parang babala. Bubuksan mo na, tanong ni Daniel habang papasok sila sa sub. Hindi sumagot si Veronica agad. Umupo muna siya sa likod, isinara ang pinto, saka maingat na inilapag ang sober sa kondongan niya. Ang dulo ng kuko niya ay bahagyang sumayad sa gilid ng papel bago niya dahan-daang pinunit ang selyo. Sa loob ay may ilang lumang photocopy ng titulo, isang litrato, at isang papel na may iisang linyang nakaprint, hindi kayo biktima. Kayo ang unang nakinabang. Huminto ang hininga niya. Kinuha niya ang litrato. Isang construction site, luma, medyo kupas. Nakapwesto roon ang isang mas batang Don Emilio, nakabarong ngunit naka-helmet, may katabing tatlong lalaki. Isa sa kanila ay may markadong mukha, mapayat, at matalim ang tingin. Sa likod nila, may karatolang halos hindi na mabasa, ngunit kita pa rin ang salitang Braga Development Consortium. Lintik, bulong ni Daniel mula sa tabi niya. Hinayla ni Liza ang isa sa mga photocopy. Ito ang lumang mother title sa Cavite property, sabi niya, mabilis na sinusuri ang mga annotation. Pero may erasure mark sa certified copy. Hindi ito yung nasa archives natin. Tumingin si Veronica sa kanya. Ibig mong sabihin, may dalawang bersyon. Posible. At alin ang totoo? Hindi agad sumagot si Liza. Bahagya niyang kinagat ang loob ng pisngi, tanda ng pag-iisip. Iyon ang kailangan nating alamin. Sa biyahe palabas ng Ortigas, damaykit sa bintana ang mga ilaw ng lungsod, nagsisiksikan, naglalabo, naghahalo sa anyong parang nanginginig na pintura. Sa labas, ordinaryo ang takbo ng hapon sa Metro Manila Busina, mga rider na sumisingit, mga taong nagmamadaling tumawid, usok mula sa kalsada, mga billboard na nagsisigaw ng pangakong buhay na mas maganda ngunit sa loob ng sasakyan, bawat segundo ay tila binubuo ng tanong na hindi masagot. Si Daniel ang unang bumasag sa katahimikan. Kung totoo na may problema sa titulo, posibleng may ninakaw tayo. Hindi tayo, malamig na sabi ni Veronica, pero nang sabihin niya iyon ay parang siya rin ang nasaktan sa tunog. Hindi dahil mali si Daniel, kundi dahil hindi na siya sigurado kung hanggang saan ang sakop ng salitang tayo. Ang pamilya ba? Ang kumpanya? Ang apelyido? Ang perang kinalakhan nila? Ang bahay na inuuwian nila? Lahat ba ng ito ay nakatayo sa isang desisyong matagal nang binaluktot? Sorry, mahina niyang dagdag, ngunit hindi na binawi ang tono. Alam ko, sagot ni Daniel. Pero kailangan nang may magsabi ng diretso. Sa rearview mirror, pansin ni Veronica ang mga mata ni Liza. Hindi ito tumitingin sa kanila kundi sa kalsada sa likod, sa isang itim na sedan na ilang beses nang nanatili sa parehong distansya mula sa kanila simula pa sa basement. May sumusunod ba? Tanong ni Veronica. Bahagyang tumango si Liza. Posible. Huwag munang halata. Dahan-dahan, maingat, tiningnan ni Veronica ang likurang salamin. Ang sedan ay hindi naman sobrang lapit. Karaniwan ang itsura. Ngunit sa lungsod na puno ng pagkakataon para maglaho sa traffic, ang paulit-ulit na pagkapwesto nito sa likod nila ay hindi basta coincidence. Sino?
Tanong ni Daniel, mahina na ngayon ang boses. Pwedeng media, pwedeng private security, pwedeng mas masama, sagot ni Liza. Dadaan tayo sa Green Hills. Huwag muna sa bahay. Umikot ang sasakyan papuntang mas mataong bahagi ng syudad, kung saan ang mga ilaw ng tindahan, mall traffic, at dagsa ng tao ay pwedeng magsilbing takip. Sa parking ng isang lumang mixed-use building na may mga law office at accounting firms sa itaas, doon sila huminto. May kilala akong records verifier sa ikatlong palapag, sabi ni Liza. Tahimik lang siya, pero maaasahan. Dati siyang nasa Registry of Deeds. Ngayon, tanong ni Veronica, consultant, dahil mas marami siyang alam kaysa gustong marinig ng gobyerno. Mabilis silang pumasok sa gusali, nadaanan ng amoy ng pritong merienda mula sa ground floor kiosk, halong mantika at matamis na saging, saka sumakay sa luma at masikip na elevator na nanginginig sa bawat palapag. Sa opisina ni Mr. Teodoro Magsino, simple lamang ang lahat, lumang filing cabinets, bentilador na umuungol sa isang sulok, mga salansan ng folder na tila kayang gumuho sa maling galaw, at amoy papel na luma, alikabok, at kape na paulit-ulit ng pinainit. Matanda na si Magsino, payat, may manipis na buhok, at salaming paulit-ulit niyang inaayos sa ilong habang kinukuha ang mga papeles mula kay Liza. Hindi siya nagtanong ng maraming formalidad. Tiningnan lamang niya ang mga dokumento, inilapit sa desk lamp, pagkatapos ay kumuha ng magnifying glass. Napaupo si Veronica sa monoblock na silya na may manipis ng foam habang pinapanood ang bawat galaw ng matanda. Ang paghihintay ay may sariling anyo ng pagdurusa. Masakit sa leeg, mabigat sa dibdib. Puno ng mga larawang ayaw mong isipin ngunit kusa namang pumapasok, ang mukha ni Marco sa screen, ang panginginig ng kamay ni Papa nang banggitin ang pangalang Braga, ang linyang nakaprint sa papel hindi kayo biktima. Kayo ang unang nakinabang. Heto, sabi ni Magsino makalipas ang halos 20 minuto. May alteration ang chain of transfer. Hindi ito simpleng clerical error. May annotation dito na dapat may competing claim na nakapending noon pa, pero tinanggal sa certified reproduction. Sino ang makakagawa noon? Tanong agad ni Daniel. Kung noon, maraming paraan. Hindi lahat legal, sagot ng matanda. Pero mas mahalagang tanong, bakit inalis? At sino ang nakinabang sa malinis na bersyon? Tumingin siya diretso kay Veronica. Hindi mapanambat, hindi rin maawin. Basta diretso. Ang naging subsequent developer, Salazar Industrial, sagot ni Liza. Then there, sabi ni Magsino, tinuturo ng ballpen ang papel. Diyan nagsimula ang tunay na gulo. Naramdaman ni Veronica ang malamig na pawis sa likod ng leeg niya. Para bang may dahan-daang humihigpit na sinturon sa dibdib niya. Ang perang ginamit sa tuition nila sa abroad noon. Ang bakasyon, ang mga expansion, ang brand ng pamilya. Lahat ba iyon ay may ugat sa inalis na pangalan, sa tinanggal na claim, sa pamilyang nawalan? May paraan bang matrace kung sino ang original claimant? Tanong niya, pinipilit panatilihing steady ang boses. Meron, sagot ni Magsino. Kung may access sa archive registry books at sa probate filings. Pero hindi iyon madaling kunin. Kaya ko, sabi ni Liza. May contact ako sa 13. Tumango si Magsino, saka ibinalik ang mga papel. Isang payo lang, huwag kayong magpapakita na naghahanap kayo ng ganito. Kapag may mga lumang papel na gumagalaw, may mga taong nagigising. Hindi na siya nagdagdag, hindi na kailangan. Nang makabalik sila sa sasakyan, mas madilim na ang kalangitan at nagsisimula ng umambon, iyong pinong ulan na hindi agad maririnig pero iiwan ng manipis na buraang sa salamin at kalsada. Sa presinto tayo, sabi ni Veronica. Ngayon na, napatingin sa kanya si Daniel. Sigurado ka, hindi na tayo pwedeng umatras sa kalahati. At si Papa, sabihin natin pag may hawak na tayong totoo. Saglit na nanahimik si Liza, saka tumango. Okay, ang presinto sa San Pedro ay hindi dramatiko sa unang tingin. Hindi ito isang lugar na parang ginagawa para sa pelikula. Sa halip, ito ay pamilyar sa sinumang Pilipino mga dingding na may kupas na pintura, plastik na upuan, amoy pawis, papel, lumang kape, at alikabok, fluorescent light na masyadong maputi at nakakapagod sa mata, kalendaryong libre mula sa hardware store, electric fan na paikot-ikot ngunit hindi tunay na nakakapawi ng init. Sa front desk ay may pulis na pagod na halatang naghihintay na lang matapos ang duty,
Ngunit nang marinig ang pangalan ni Liza at ang reference ng tawag, pinapasok sila sa mas tahimik na silid sa likod. Doon nila nakilala si Teresita Ramos, 59 na taong gulang, dating utility worker sa lumang munisipyo sa Cavite kung saan huling nakita ng buhay si Arturo Braga. Hindi siya mukhang dramatic witness. Wala siyang pasabog na kilos. Nakaduster lang siya sa ilalim ng cardigan, may bitbit na lumang eco bag, at hawak ang rosary na paikot-ikot sa mga daliri. Ngunit nang magtama ang tingin nila, naramdaman ni Veronica ang bigat ng taong matagal na nahimik hindi dahil walang alam, kundi dahil sanay ang bansa nilang ipaalam sa maliliit na tao na ang katotohanan ay luho lamang ng may proteksyon. Sabi nila anak ka ni Emilio, unang sabi ni Teresita. Walang po, walang formalidad. Oo, sagot ni Veronica. Bakit ngayon ka lang lumapit? Umikot ang mga daliri ng babae sa rosaryo. Dahil patay na halos lahat ng kinatatakutan ko noon. At dahil nakita ko sa TV ang mukha mo kagabi. Pareho ka ng mata ng nanay mo noong unang punta niya roon. Napakunot ang noo ni Veronica. Nanay ko. Oo, sabi ni Teresita. Si Helena. Nagpunta siya roon bago pumutok ang kaso. Umiiyak. Parang may malamig na karayom na tumusok sa alaala ni Veronica. Bihira nilang banggitin ang ina niya. Maaga itong namatay, at sa pamilyang Salazar, ang mga patay na hindi napakikinabangan sa usapan ay kadalasang binabalot sa katahimikan. Anong ginagawa niya roon? Mahinang tanong niya. Nakikiusap, sabi ni Teresita. Kay Arturo. Narinig ko mismo. Sabi niya, huwag mo nang idiin si Emilio. May mga bata kami. Napatayo si Daniel. Anong ibig sabihin noon? Hindi natinag si Teresita. Sanay siguro siya sa biglang pag-init ng emosyon. Ibig sabihin, may alam ang nanay ninyo na ikapapahamak ng tatay ninyo. At pinipigilan niyang magsalita si Arturo. Pakiramdam ni Veronica ay bahagyang lumiit ang silid. Ang fluorescent light ay parang lalong naging matalas. Ang amoy ng lumang papel ay biglang nakakaubos ng hangin. Ang ina niya, ang babaeng sa alaala niya ay may amoy ng sampagita at pulbo, mahina hong magsalita, maingat maghaplos sa buhok niya kapag may lagnat siya noon, may bahagi palang nakalubog sa putik na ito. May ebidensya ka? Tanong ni Liza, kalmadong-kalmado pa rin ang boses. Tumango si Teresita at dahan-daang kinuha mula sa eco bag ang isang maliit na cassette tape na nasa lumang plastic case, kupas at halos dilaw na. Dati kasi may portable recorder si Arturo. Mahilig mag-ingat yun. Sabi niya, sa bayan na ito, hindi sapat ang salita. Anong laman? Tanong ni Veronica, halos pabulong. Hindi ko pa napapakinggan ng buo. Takot ako. Pero iyon ang nakuha ko sa mesa niya kinabukasan pagkatapos niyang mamatay. Itinago ko. Akala ko sisanduan ako. Walang samando. Pero hindi rin ako nagsalita. Kinuha yun ni Liza na parang humahawak sa bagay na pwedeng sumabog anumang sandali. May player ba rito? Tanong niya sa pulis na nasa tabi. Meron po sa evidence room na luma. Sagot nito. Ilang minuto pa at nasa maliit na opisina na sila kung saan may lumang cassette deck na ilang beses munang tinapak bago tuluyang gumana. Habang isinisaksak ang tape, naramdaman ni Veronica ang sariling pulso sa loob ng tainga niya. Hindi niya alam kung ano ang mas kinatatakutan niya, mapatunayang totoo ang kasalanan ng ama niya, o marinig ang boses ng ina niyang matagal na niyang hindi naririnig kahit sa alaala. Umikot ang tape, umingay muna ang static. Mahina, gaspang ng lumang panahon. Saka may mga boses. Hindi malinaw sa una. Tunog ng upuan. Kalansing ng baso. Pagkatapos ay isang lalaki. Late ka. Isa pang boses, pamilyar sa kakaibang paraan, parang lumang radyo ng bata pa siya ang boses ng ina niya. Ayokong makita tayo dito. Then you should have stopped him, you liar, sabi ng lalaki, marahil si Arturo. Hindi na niya mapipigilan ang transfer. Nasa kamay na niya ang mga tao sa registry. Napapikit si Veronica. Parang may hamampis sa likod niya. Please, sabi ng ina niya sa tape, at ngayon ay malinaw na malinaw ang pagmamakaawa. May mga anak kami, at may pamilya rin ako, sagot ng lalaki. Helena, huwag mo akong kausapin na para bang ako ang humihingi ng sobra. Ang hinihingi ko lang, ibalik ang tama. Sumingit ang tunog ng pinto, may isa pang pumasok. Isang lalaki. Tahimik muna. Saka nagsalita, si Don Emilio. Mas bata ang boses, pero siya. Walang duda. Walang maibabalik, sabi nito. Tapos na ang proseso. Proseso.
Galit na sagot ni Arturo. Pinilit mo ang proseso. Nagkapatong ang mga boses. Mabilis. Magulo. Nanginginig ang dibdib ni Veronica habang nakikinig. Hindi mo naiintindihan ang laki ng mawawala, sabi ni Don Emilio. At hindi mo naiintindihan ang laki ng kinuha mo. Balik ni Arturo. Saka may ilang segundo ng ingay, parang may natamon, may tumayong upuan, may pagaspas. Emilio, tama na. Sigaw ng ina niya. Pagkatapos ay putol. Statek. Wala nang sumunod. Walang baril. Walang tuwirang pag-amin. Ngunit sapat iyon para wasakin ang natitirang ilusyon na hiwalay si Don Emilio sa pinagmulan ng kasong iyon. Hindi na siya maaaring sabihing wala siyang alam. Naroon siya. Kasali siya. Tahimik ang lahat nang tumigil ang tape. Maging si Daniel ay hindi agad nakagalaw. Si Veronica naman ay nakatitig lang sa umiikot pang spool na dahan-daang huminto, at sa kakaibang sandali ng kawalan ng salita, nakita niya sa isip ang mukha ng ina niyang noon ay pinili ring magtago para protektahan ang pamilya. Biglang naging malinaw na ang mana sa pamilya nila ay hindi lang lupa, pera, o shares, ang mana ay katahimikan. Pagpapaliban sa totoo, pagbibili ng oras gamit ang konsensya ng iba. Kailangan nating dalhin ito kay Papa, sabi ni Daniel sa wakas, paus ang boses. Oo, sagot ni Veronica, ngunit hindi agad siya kumilos. Nakatitig pa rin siya sa deck, sa maliit na makinang iyon na naglabas ng tinig ng mga patay at ng kasalanang hinayaang tumubo ng 2 dekada. Pero kapag dinala natin ito, wala nang atrasan. Wala na talaga, sabi ni Liza. Sa labas ng presinto, tuluyan nang bumuhos ang ulan, malakas, derecho, at mapurol ang tunog sa yero ng karatig na bubong. Habang nakasilong sila sa may pinto, hawak ni Veronica ang plastic evidence pouch na kinalalagyan ng tape, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naisip niya na baka hindi ang pinakamalaking tanong ay kung sino ang nagkasala noon o ngayon, kundi kung sino sa kanila ang may lakas magsabi ng buong katotohanan kahit kapalit ay tuluyang pagguho ng pamilyang pilit nilang inililigtas, at habang pinapanood niya ang tubig na umaagos sa kanal, bitbit ang dumi, papel, at abo ng syudad patungo sa hindi na nila makitang dulo, unti-unti niyang naramdaman na ang susunod na gabi sa bahay ng mga Salazar ay hindi na simpleng komprontasyon lamang, kundi paghuhukom sa mga buhay na matagal nang nakinabang sa kasalanan ng mga patay. At habang pinapanood niya ang tubig na umaagos sa kanal, bitbit ang dumi, papel, at abo ng syudad patungo sa hindi na nila makitang dulo, unti-unti niyang naramdaman na ang susunod na gabi sa bahay ng mga Salazar ay hindi na simpleng komprontasyon lamang, kundi paghuhukom sa mga buhay na matagal nang nakinabang sa kasalanan ng mga patay. Pagdating nila sa subdivision, mas tumindi ang pakiramdam na ang bahay na iyon ay hindi na tahanan kundi isang entabladong naghihintay ng pagbagsak ng kurtina, ang mga puno sa kahabaan ng driveway ay kumakaway sa ilalim ng ulan, ang ilaw sa portico ay madilaw at malungkot, at ang mga gwardya sa gate ay masyadong tuwid ang tayo, halatang may alam na may nangyari ngunit walang lakas loob magtanong. Pagkababa ni Veronica sa sasakyan, agad niyang naramdaman ang halumigmig ng gabi sa balat niya, ang manipis na simoy na may dalang amoy ng basang lupa at dahon, at sa kabila ng ulan ay parang may isa pang singaw sa paligid, ang singaw ng galit na pinipigil ng bahay na ito sa loob ng maraming taon. Bago pa sila tuluyang makapasok, lumapit ang matandang Katie walang si Mang Isko, hawak ang payong, medyo nakayuko, halatang hindi alam kung paano sisimulan ang sasabihin. Ma'am, sir, maingat niyang bungad, kanina pa po naghihintay si Don Emilio sa library. Hindi na nagtanong si Veronica kung kumain na ba ang ama niya o kung may iba pa bang dumating. Ang katahimikan ni Mang Isko ay sapat ng pahiwatig na mabigat ang atmosfera sa loob. Habang naglalakad sila sa mahabang hallway papunta sa library, nadadaanan nila ang mga lumang litrato ng pamilya sa dingding, mga graduation, ribbon cutting, anibersaryo ng kumpanya, mga Paskong nakaayos ang ngiti ng lahat, at sa bawat frame ay pakiramdam ni Veronica ay may tumitingin pabalik na multo ng sarili nilang kasinungalingan. Huminto siya sa tapat ng isang litrato ng ina niyang si Helena na suot ang kulay cream na terno, bahagyang nakangiti, nakapatong ang kamay sa balikat ng batang si Veronica. Noon, ang ngiting iyon ay tanda ng lamang. Ngayon, may halong pagsusumamo na siyang nakikita roon, para bang matagal nang pagod ang ina niya sa mga pinipili nitong patahimikin. Ate, mahinang tawag ni Daniel, at saka lamang siya kumilos muli. Sa library, mahina lang ang ilaw. Isang standing lamp sa tabi ng malaking lamesa,
isang wall sconce malapit sa bookshelves, at ang natitirang dilim ay parang kusa ng kumapit sa kisame at sulok. Nakaupo si Don Emilio sa paborito niyang silya, hindi sa gitna kundi bahagyang nakatagilid, hawak ang isang baso ng tubig na hindi man lang halos nabawasan. Hindi niya sila agad tiningnan. Nakatitig lang siya sa furry place na hindi naman nakasindi. Si Attorney Gaspar Villanueva, ang matandang abogado ng pamilya, ay naroon din, maayos ang barong, malinis ang salamin, at ang ekspresyon ay parang taong sanay makinig sa mga pagtatapat na mas mabigat kaysa kayang akuin ng ordinaryong gabi. Nang marinig ni Don Emilio ang pagpasok nila, saka lamang siya tumingala. "Anong nakuha ninyo?" tanong niya. Hindi ito tanong ng ama. Tanong ito ng taong alam ng may darating na hatol. Walang umupo agad. Si Veronica ay nanatiling nakatayo, hawak ang evidence pouch na may cassette tape, habang si Daniel ay nakasandal sa gilid ng bookshelf at si Liza ay tahimik na inilapag ang brown envelope ng mga titulo sa mesa. Si Attorney Villanueva ang unang lumapit, tinanggap ang mga dokumento, isa-isang sinuri ang headings at annotation. "Hindi maganda ito," mahina niyang sabi. Hindi para magdrama kundi bilang propesyonal na pagtatasa. "At hindi pa iyan ang pinakamasama," sabi ni Liza, saka inilahad ang nakuha nila kay Teresita Ramos. Habang nagsasalita siya, walang putol, malinaw ang detalye, hindi binabawasan at hindi dinadagdagan, napansin ni Veronica kung paanong unti-unting tumitigas ang mga daliri ng ama niya sa basong hawak nito. Wala itong sinasabi, ngunit ang lalim ng paghinga nito ay nagbago. Sa dulo ng paglalahad, inilabas ni Veronica ang tape at tahimik na inilapag sa mesa sa harap ni Don Emilio. Walang sino man ang agad humawak dito. Parang banal at marumi sa iisang sandali ang maliit na bagay na iyon. "Narinig namin," sabi ni Veronica. Walang sigaw. Wala nang natitirang lakas para sa dramatikong puot. Ang meron na lamang ay isang tuwid at mapaklang pangangailangan na marinig ang totoo. "Kasama ka roon. Naroon si Mama. Alam ninyo kung ano ang ginagawa ninyo." Napapikit si Don Emilio ng saglit. Hindi mahaba, ngunit sa maliit na pagpikit na iyon ay parang may 2 dekada ng bigat na dumaan sa kanyang mukha. Nang muling damilat siya, hindi na iyon ang tingin ng dating matibay at laging nauuna sa laro. Mas matanda, mas pagod. "Oo," sabi niya. Isang salitang maikli, ngunit sapat para baguhin ang lahat ng hangin sa silid. Napakuyong si Daniel. Ganoon lang. "Oo," nilinggan siya ng ama niya, at sa halip na pag-alitan o tablahin gaya ng dati, tahimik lang itong tumango. "Oo, kasama ako roon." "At ano?" Sumabog si Daniel, tuluyang lumayo sa bookshelf at lumapit sa mesa. "Anong gusto mong marinig namin? Na hindi mo siya ipinapatay? Na nagkamali ka lang? Na negosyo lang iyon?" Umakyat ang boses niya sa bawat tanong, at sa ikatlong pangungusap ay bahagya na itong basag, dahil mas masakit sa anak ang marinig ang kumpirmasyon kaysa manatili sa hinala. "Hindi ko ipinapatay si Arturo," sagot ni Don Emilio, mababa ang boses ngunit walang pagtakas sa tingin. "Pero ninakaw mo ang dapat sa kanya," sabi ni Veronica. Natahimik muli ang silid. Parang mismong kahoy ng bookshelves ay nakikinig. "Hindi ganoon ka-simple," sabi ni Attorney Villanueva, marahil bilang reflex ng isang abogado na laging naghahanap ng eksaktong wika. Ngunit si Veronica ay agad tumingin sa kanya. "Huwag ninyo munang ayusin sa legal terms." "Hindi pa. Hindi ngayon." Tumigil ang abogado at bahagyang umurong. Si Don Emilio naman ay tumayo ng dahan-dahan mula sa silya niya, inilapag ang baso sa side table, at lumakad patungo sa bintana. Sa labas, ang ulan ay manipis na lamang, ngunit ang mga patak na naiwan sa salamin ay naguhugis ng mga guhit na parang pilat. Noong panahong iyon, simula niya, hindi pa tayo ganoon kalaki. Isang maling hakbang lang, tapos tayo. May utang tayo sa bangko. May mga proyektong nakasalalay. Ang mga tao natin, daan-daan ang kabuhayan. Si Arturo ang nagdala ng unang kontak sa lupa, totoo. Pero nang pumasok ang mga problema sa titulo, gusto niyang pigilin ang proseso hanggang maliwanagan lahat. "Ako, nakita kong kapag naghintay tayo, uunahan tayo ng iba. Mawawala ang financing. Mababaon tayo. Kaya dinumihan mo ang papel," malamig na putol ni Veronica. Hindi siya sumagot agad. "May mga taong tumulong para mapabilis ang transfer," sabi niya sa halip. "At oo, pumayag ako." "Pumayag ka?"
Kulit ni Daniel na parang hindi makapaniwalang ganoon kabuo at kababa ang tunog ng pag-amin. Pumayag ka. At si Mama? Tanong ni Veronica. Doon tila nahirapan si Don Emilio. Bahagya niyang hinawakan ang likod ng silya, parang doon niya kailangang humawak para manatiling tuwid. Nalalaman niya ng paunti-unti, hindi ko sinabi lahat sa simula. Pero matalino ang nanay ninyo. Alam niya kapag may mali. Bumalik sa isip ni Veronica ang tape. Ang boses ng ina niyang nanginginig ngunit matigas ang loob para makiusap. Pinakiusapan ka ba niyang itigil? Napatango ang ama niya, maraming beses, at hindi ka nakinig. Sa puntong iyon, walang depensa si Don Emilio. Ang tahimik niyang pagtayo ang naging sagot. Naramdaman ni Veronica ang kung anong bagay sa loob niyang nabibitak ng mas malalim. Iba ang marinig na nagkasala ang ama mo. Iba rin ang mapagtantong ang ina mong minahal at pinagkulangang alalahanin sa loob ng maraming taon ay hindi lang basta namuhay sa loob ng trahedya kundi pilit pala nitong nilabanan ang isang bagay na pinili ng asawa niyang ituloy. Anong nangyari matapos ang tape? Tanong ni Liza, praktikal pa rin ang boses, ngunit may pag-iingat. Nakaalis si Arturo ng galit, sagot ni Don Emilio. Kinabukasan, patay na siya. At hindi ka nagsalita sa pulis, sabi ni Veronica. Hindi. Bakit? Dahil natakot ako. Unang beses yata sa buong buhay niya narinig ng mga anak niyang sabihin iyon ni Don Emilio nang walang yabang, walang angas, walang pagdadahilan na nakabalot sa disiplina at diskarte. Natakot ako. Napakasimpleng umamin. Napakahirap paniwalaan. Natakot ako na kapag nadamay ang kaso sa transfer, babagsak ang kumpanya. Natakot akong maubos tayo. Natakot akong lumaki kayo na wala. At anong nakuha namin kapalit? Tanong ni Daniel, halos pabulong na ngayon, mas masakit dahil ubos na ang sigaw. Pera, pangalan, isang bahay na puno ng mga litrato at kasinungalingan. Walang sumagot. Ang tanong na iyon ay parang ipinako sa gitna ng library. Pagkaraan ng ilang sandali, si Attorney Villanueva ang nagsalita. Ang immediate problem ngayon ay ito. Kung lumabas ito sa paraan na hindi kontrolado, pwedeng magbukas ng civil claims ang surviving heirs ng Braga Estate, pwedeng magka-freeze sa ilang assets, at pwede ring gamitin ng consortium ito para tuluyang wasakin ang governance position ng pamilya. So anong gusto ninyong gawin? Tanong ni Veronica. Ayusin ulit, i-package. Unahan sa press release. Hindi iyon ang sinabi ko, maingat na sagot ng abogado. Pero kailangan ng strategy. Hindi na strategy ang kulang natin, sabi niya. Katotohanan ang kulang. Napatingin sa kanya si Don Emilio. Hindi mapag-utos ang tingin. Halos pakiusap. Veronica. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakagalit, ang pagtawag nito sa pangalan niya ng ganoon kalumanay, o ang alaala na noong bata pa siya, ganoon din ito sabihin ang pangalan niya kapag pinapatahan siya pagkatapos niyang umiyak. Parang gustong ipaalala ng katawan niya na ito pa rin ang tatay niyang nagturo sa kanyang magbisikleta, ang lalaking humawak sa kamay niya sa unang araw ng klase, pero sumisigaw naman ang isip niya na ito rin ang lalaking handang ay patong sa lupaing hindi kanila ang kinabukasan nilang lahat. May mga Braga pa ba? Tanong niya, biglang pinalitan ang direksyon. Sumagot si Attorney Villanueva. May isang balo si Arturo noon, si Lourdes. May anak silang babae. Pero pagkatapos ng kaso, lumipat sa Laguna. Halos walang public trace sa mga sumunod na taon. May ilang old probate records, pero kailangan pang hanapin. Hanapin natin, sabi ni Veronica. Bago tayo unahan ni Marco. At kapag nahanap, tanong ni Daniel, makikipag-usap tayo. Para ano? Para marinig nila mula sa atin. Napailing si Daniel at napatawa ng mapait. Grabe, ate, hindi ito simpleng sorry. Alam ko, sagot niya. Pero ayokong sa korte o sa media nila unang marinig na tama ang hinala nila sa loob ng 20 taon. Sa gilid, si Liza ay tahimik na nag-oorganisa ng mga papel sa 3 file legal, historical, operational habang nakikinig. Ganoon siya palagi, kahit sa gitna ng pagguho, may bahagi sa kanya na naghahanap pa rin ng sistema. May isa pang problema, sabi niya. Since na-off ang restructuring vote, malamang gagalaw si Marco sa ibang paraan. Either sa media, sa regulators, o direkta sa mga Braga contact kung meron siya. At kung may hawak siyang kopya ng kahit ano mula sa lumang records, pwede niyang i-frame ito na si Veronica ang nagtatangkang takpan kapalit ng posisyon. Naramdaman ni Veronica ang pag-ipit sa dibdib. Oo nga,
Dahil sa mata ng iba, siya pa rin ang asawa. Kaapelyido sa mga dokumento, mukha ng susunod na leader ng kumpanya. Sa kahit anong public battle, ang katotohanan ay hindi agad sisipot ng malinaw. Kailangan iyong hilahin palabas, at habang ginagawa iyon, lahat ng kasangkot ay dudungisan. May tawag ako kanina mula sa isang reporter sa business desk, dagdag ni Liza. Ang tanong lang niya, totoo raw bang may family dispute over succession? Hindi pa niya alam ang buong lawak. Hindi pa, ulit ni Veronica, at alam niyang mahalaga ang dalawang salitang iyon. Hindi pa. Ibig sabihin, may maliit pang siwang bago sumabog ang lahat. May isang gabi pa tayo. Para saan? Tanong ni Don Emilio. Doon siya lumingon sa ama niya. Mahaba ang titig niya. Hindi upang hanapin kung may natitira pa siyang tiwala. Wala na. Kundi upang tingnan kung may natitira pa bang kakayanan itong gumawa ng isang bagay na hindi para sa sarili nito. Para magdesisyon ka, sabi niya. Ikaw mismo. Hindi abogado mo. Hindi board mo. Hindi PR team mo. Ikaw. Kung aamin ka ng buo, o hahayaan mong si Marco ang maghulma ng kwento gamit ang bahaging totoo at bahaging baluktot. At kapag umamin ako, tanong nito, masisira ang pangalan natin. Matagal na iyong may sira, sagot ni Daniel bago pa makasingit ang iba. Ngayon lang natin naamoy ng buo. Natahimik silang lahat sa sinabi niyang iyon dahil iyon mismo ang hindi nila mabigkas kanina pa, na ang pagkasira ay hindi nagsisimula sa paglabas ng lihim, nagsimula ito noong pinili nilang itago ang lihim at itayo ang lahat sa ibabaw nito. Dumating si Mang Isko upang sabihing may naghihintay sa gate na babae at ayaw umalis. Walang appointment, ayaw ding magbigay ng buong pangalan. Sabi niya kilala raw niya si Ma'am Helena, dagdag nito. Agad na nagkatinginan ang lahat. Anong pangalan? Tanong ni Liza. Fe Abad daw po, parang may gumalaw sa memorya ni Don Emilio. Fe bulong niya, dati iyang hindi niya natapos. Papasukin, sabi agad ni Veronica. Ilang minuto ang lumipas at pumasok ang isang babaeng nasa late 60s, medyo payat, tuwid pa ang likod, may suot na simpleng blouse at maong, at mukhang taong sanay bumiyahe ng malayo upang matapos ang isang bagay na matagal na niyang dinala. Hindi siya natakot sa laki ng bahay. Hindi siya nagpahanga. Ang una niyang tinignan ay si Don Emilio, at sa tinging iyon pa lang ay alam ni Veronica na hindi ito bisitang napadaan lamang. Matagal, sabi ng babae. Akala ko mamamatay akong hindi ka haharap sa akin. Fe, mahinang sabi ni Don Emilio. Ikaw ang dating secretary ni Helena. Oo, napakunot ang noo ni Veronica. Hindi niya maalala ang pangalang iyon sa kabataan niya, ngunit hindi ibig sabihin na wala ito. Maraming tao sa mga bahay na may pera ang nagiging bahagi ng maagang buhay ng mga bata nang hindi man lang nila nalalaman kung kailan sila nawala. Bakit kayo narito? Tanong niya. Lumingon si Fe sa kanya. Mabigat ang mata, ngunit hindi malupit. Dahil may iniwan sa akin ang nanay mo, iya. Sabi niya ibibigay ko lang kapag dumating ang araw na sisiklab ulit ang pangalang Braga sa bahay na ito. Ang buong library ay tila lalong luminous sa katahimikan. Ramdam ni Veronica ang sarili niyang pulso. Pati si Liza ay napatigil sa pag-aayos ng papel. Mula sa malaking handbag, inilabas ni Fe ang isang manipis ngunit matigas na envelope na may bahagyang punit sa gilid, at sa harap ay nakasulat sa sulat kamay na kumikirot sa alaala ni Veronica kahit ilang dekada na ang lumipas, para kay Veronica, kapag hindi na kayang itago ang totoo. Hindi niya agad inabot, saglit lang siyang nakatingin doon, sa sulat kamay ng ina niyang akala niya ay matagal nang walang maibibigay sa kanya kundi mga kupas na litrato at pabangong naiwan sa memorya. Nang sa wakas ay kunin niya ang sobre, naramdaman niya ang gaspang ng papel sa daliri niya, ang gun ng laman nito, at ang bigat ng lahat ng maaaring mabago sa sandaling buksan niya iyon. Buksan mo, sabi ni Fe. Ngunit bago pa niya magawa, nagsalita si Don Emilio, mahina, paos, at puno ng kakaibang takot na hindi na nito kayang itago. Huwag dito. Napatingin si Veronica sa ama niya at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing iyon, may bahagi sa kanya na hindi lamang galit ang naramdaman kundi malinaw na paghihinala na anuman ang nasa sulat ng ina niya ay maaaring hindi na lamang kumpirmasyon ng lumang kasalanan kundi susi rin sa dahilan kung bakit hanggang sa huling sandali ay pinili ni Helena na tumahimik, at sa bigat ng pahinang hindi pa niya nabubuksan, naunawaan niyang ang susunod na katotohanan ay malamang hindi na lamang tungkol sa ama niyang nagkasala o sa lalaking nagtaksil sa kanya,
kundi tungkol sa mismong ina niyang buong buhay niyang inisip na biktima lamang. At sa bigat ng pahinang hindi pa niya nabubuksan, naunawaan niyang ang susunod na katotohanan ay malamang hindi na lamang tungkol sa ama niyang nagkasala o sa lalaking nagtaksil sa kanya, kundi tungkol sa mismong ina niyang buong buhay niyang inisip na biktima lamang. Hindi agad gumalaw si Veronica. Nasa kamay lang niya ang sobre, at sa manipis na gaspang ng papel ay parabang naroon ang tibok ng isang panahong hindi na niya maaabot kundi sa pamamagitan ng mga salitang iniwan ng taong matagal nang wala. Ang library ay nanatiling tahimik, ngunit hindi ito iyong karaniwang katahimikan na mapayapa, ito ang katahimikang may tunog ng pinipigilang hininga, ng mga tanong na ayaw munang bigkasin, ng mga matang nakatutok sa iisang bagay na pwedeng maghati sa buhay nila sa dalawa bago buksan, at pagkatapos buksan. Si Fe Abad ay hindi naupo. Nakatayo lamang siya sa gilid ng mesa, tuwid ang tay, parehong kamay na magkahawak sa harap ng katawan na parang matagal na niyang inensayo ang sandaling ito at alam niyang hindi siya dapat manghina. Si Don Emilio naman ay bahagyang nakasandal sa silya, ngunit hindi iyon pahinga, iyon ang anyo ng lalaking inuunahan na ng takot ang paliwanag. Bakit ayaw mo rito? Tanong ni Veronica sa ama niya, hindi pa rin inaalis ang tingin sa sulat kamay ng ina niya. Dahil hindi lahat ng sinulat ng nanay mo ay para sa lahat, sagot nito. Hindi mo na pwedeng piliin ngayon kung sino ang dapat makarinig, malamig na sabi niya. Matagal nang natapos ang karapatan mong mamili. At bago pa makasingit ang iba, maingat niyang ipinasok ang dulo ng daliri sa bukasan ng sobre at dahan-daang hinati ang matagal nang nakadikit na gilid. Napakaliit ng tunog ng napupunit na papel, ngunit sa sandaling iyon ay mas malaki pa iyon sa kulog sa labas. Mula sa loob ay lumabas ang dalawang nakatiklop na pahina at isang maliit na litrato. Ang litrato ang unang nahulog sa mesa. Kinuha iyon ni Daniel bago pa tuluyang dumausdos. Ate, mahina niyang sabi. Lumapit si Veronica at nakita niya agad kung bakit nagbago ang boses ng kapatid niya. Nasa litrato ang ina nilang si Helena, mas bata, mas payat, may suot na simpleng blouse, katabi ang isang babaeng hindi kilala ni Veronica noong una, at sa pagitan nila ay isang batang babaeng mga 5 o 6 na taong gulang, kulot ang buhok at seryoso ang mata. Sa likod ng litrato, may petsang sulat kamay at 3 salita, Lourdes at Sofia. Napahigpit ang hawak ni Veronica sa sulat. Si Lourdes, balo ni Arturo Braga, at Sophie ang anak. Magbasa ka, sabi ni Fe. Hindi pa rin matigas ang tono. Pero wala itong paligoy. Huminga ng malalim si Veronica at binuklat ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Helena ay maayos, pino, at may mga bahagyang pagkaputol sa ilang salita na parang ipinilit na panatilihing kalmado ang kamay sa gitna ng lindol sa loob. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na rin ang araw na kinatatakutan ko. Hindi ko alam kung ako'y buhay pa kapag nabasa mo ito, pero kung hindi na, gusto kong may marinig kang totoo na hindi galing sa lalaki sa bahay na ito, at hindi rin sa mga taong nakinabang sa kanyang katahimikan, kasama na ako. Naramdaman ni Veronica ang unang pag-ipit sa lalamunan niya. Nilinggan niya saglit si Don Emilio, ngunit mabilis din niyang ibinalik ang mata sa liham, ayaw munang makita ang reaksyon nito. Noong una, akala ko ang kasalanan ng iyong ama ay katulad lamang ng kasalanan ng maraming lalaking negosyante pagmamataas, kasakiman, paniniwalang kaya nilang ituwid sa pera ang anumang baluktot. Mali ako, hindi dahil mas masama siya kaysa sa iba, kundi dahil mas matagal kong pinili na intindihin siya kaysa harapin ang pinsalang iniiwan niya sa iba. Huminto si Veronica, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangang lumunok. Narinig niya ang bahagyang paghinga ni Daniel sa tabi niya. Marahil binabasa rin nito sa balikat niya ang mga linya. Nang mabalik niya ang paningin sa pahina, nagtuloy siya. Nakilala ko si Lourdes Braga bago ko tuluyang nalaman ang lawak ng nangyari. Hindi niya alam noong una kung sino ako. Nagkita kami sa chapel sa may lumang subdivision sa Cavite, parehong nagdasal at parehong nagkunwaring payapa. Doon ko unang narinig ang pangalan ni Arturo mula sa bibig ng taong nawalan, hindi mula sa bibig ng taong natatakot mawalan ng negosyo. Doon ko unang naunawaan na may pamilyang unti-unting nawawalan ng tahanan at pangalan habang kami na may pinapalaki ang opisina at pinupuno ang garahe. Diyos ko, pabulong na sabi ni Daniel. Pinaikit ni Veronica sandali ang mga mata niya, ngunit itinuloy niya. Nakipagkita ako kay Lourdes ng ilang beses nang hindi alam ng iyong ama. Hindi ako santo, hindi ako bayani,
Hindi ko agad inamin sa kanya kung sino ako. Siguro duwag din ako, dahil gusto kong makinig nang hindi pa niya ako itinataboy. May anak siya, si Sofia. Tahimik na bata, matagal tumingin. Para siyang batang marunong nang huwag magtanong dahil wala namang sumasagot ng buo. Bumigat ang hangin sa library. Si Fe ay tumingin pababa, na parang alam na niya ang mga linyang ito at pinili pa ring hayaang si Veronica ang unang maranasan ang tusok ng bawat salita. Itinaas ni Veronica ang papel, bahagyang lumayo para lumino ang kasunod na bahagi. Nang malaman ni Lourdes kung sino ako, sinampal niya ako. Tama lang, hindi ako gumanti, hindi ako umalis. Hayaan mong maalala mo ito, may mga sampal sa buhay na hindi nakakababa ng pagkatao kapag tinanggap mo, dahil mas mababa ang nagawa mo bago pa iyon damapo sa mukha mo. Kinailangan ni Veronica na huminto muli. Sa gilid ng mata niya, nakita niyang si Liza ay nakayuko, parehong palad na kapatong sa likod ng upuan sa harap niya, ngunit hindi iyon tanda ng pagkapagod. Iyon ay pagpipigil. Bakit niya ito itinago sa atin? Mahina. Halos sa sarili lang tanong ni Daniel. Walang sumagot. Nagpatuloy si Veronica. Sinubukan kong itama ang kaya ko ng palihim. Nagbigay ako ng pera. Hindi tinanggap ni Lourdes sa simula. Nang tumanggap din siya kalaunan, hindi iyon para patahimikin siya. Para iyon sa pag-aaral ni Sofia at sa renta nila. Alam kong maruming kabutihan ang pinalalakad ko noon. Hindi ko ipinagmamalaki. Ngunit sa puntong iyon, ang totoo, hindi ko na alam kung ano ang malinis na paraan kapag ang tahanan mo mismo ay gawa sa kompromiso. Iyon ba iyong trust fund? Biglang tanong ni Liza, mahina ngunit matalim. Nilinggan siya ni Attorney Villanueva. Anong trust fund? May maliit na educational trust na matagal ko nang nakikitang may automatic annual disbursement mula sa old estate instructions ni Ma'am Helena, sabi ni Liza. Nakabundle lang sa charitable allocations. Hindi ko pinakialaman dahil akala ko scholarship patronage lang. Napatingin si Veronica sa kanya. Saan napupunta? Sa beneficiary initials na SB Sofia Braga, bulong ni Daniel. Sa kabila ng bigat ng sandali, may kumirot pang kakaibang hiya sa dibdib ni Veronica. Ilang taon nang may pira-pirasong pagsasaayos ang ina nila, at wala man lang sa kanilang nakapansin kung gaano iyon kay-personal. Binalikan niya ang sulat. Kung nababasa mo na ito, ibig sabihin ay hindi ko na kinaya o hindi ko naabutan ang tamang panahon. Gusto kong malaman mo na may dalawang bagay akong hindi nagawa. Una, hindi ko napilit ang ama mo na magsabi ng buong totoo. Pangalawa, hindi ko kinayang iwan siya noong panahong dapat iniwan ko. Maaari mo akong husgahan doon. Siguro dapat nga, ngunit huwag mong akalaing nagkulang ako sa pag-ibig sa inyo. Kabaliktaran pa nga. Masyado ko kayong minahal kaya pinili kong manatili sa bahay na ito kahit alam kong unti-unti akong kinakain ng katahimikan dito. Napahawak si Veronica sa gilid ng mesa. Parang may humila sa kanya pabalik sa kabataan niya sa mga gabing laging maaga natutulog ang ina niya, sa mga hapong matagal itong nakatulala sa garden habang may hawak na tsaa na hindi naman iniinom, sa mga pagkakataong iniisip niyang likas lang na tahimik ang nanay niya. Hindi pala tahimik, pagod lang. Pagod magbitbit ng alam. Pagod tumira sa pagitan ng moralidad at takot. Binasa niya ang huling bahagi ng unang pahina at ang simula ng pangalawa. May isang bagay na kailangan mong malaman tungkol kay Marco kung siya pa rin ang nasa buhay mo sa panahong ito. Hindi ko siya pinagkatiwalaan mula sa simula. Hindi dahil sa babae siya, o dahil ambisyoso siya marami ng lalaki sa lipunan natin ang ganyan kundi dahil minsan ko siyang nakitang kausap si Renato Braga sa isang wake, at nang tanungin ko siya kung sino iyon, nagsinungaling siya sa akin nang hindi kumukurap. Biglang nagtaas ng ulo si Veronica. Ano? Mahina ngunit nanginginig niyang sabi. Wait, napatingin si Liza. Kailan isinulat ito? Mabilis na sinilip ni Veronica ang itaas ng pahina. May petsa. 7 taon na ang nakalipas. Bago pa man ikasal si Veronica kay Marco. Bago pa man niya lubusang ipakilala ito bilang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Pinagpatuloy niya, at sa bawat salitang binabasa ay parang mas tumitigas ang sahig sa ilalim niya. Nang usisain ko siya, sinabi niyang kliyente lamang ng isang common friend. Hindi ako naniwala, sinabihan ko ang iyong ama. Minamaliit niya ang kutob ko. Sabi niya, hindi lahat ng ugnayan ay ibig sabihing panganib. Ngunit kilala ko ang uri ng lalaking marunong maghintay bago kumagit. Si Marco ay ganoon. Kung magkatagpo ang ambisyon at sugat ng pamilya Braga,
isang araw ay may susubok gamitin ang isa laban sa isa. Kung dumating ang araw na iyon, Veronica, huwag kang maniwala agad sa paliwanag ng mga lalaki sa paligid mo. Laging may bahagi roong para sa kanilang sarili. Saglit na natigilan si Veronica, at sa pagkakataong iyon ay siya na mismo ang napaupo. Hindi mabigat ang kilos, para bang kusa na lang naputol ang lakas sa tuhod niya. Ang pakiramdam niya ay hindi simpleng panloloko. Mas malala, parang may buong estratehiyang umiikot sa buhay niya bago pa siya pinayagang makita ang board. Bago pa siya ikasal, bago pa niya akalaing ang pinili niyang lalaki ay sarili niyang desisyon. Alam mo ba ito? Mariing tanong niya sa ama niya. Hindi na niya tinago ang panginginig sa boses. Umikot ang lahat ng mata kay Don Emilio. Ang matanda ay hindi agad nagsalita. Nakatingin lamang siya sa sahig, sa carpet na makapal at mamahalin, na para bang may mga sagot doon na matagal na niyang pinipiling apakan. May hinala ang nanay mo, sagot niya sa wakas. Pero wala siyang sapat na ebidensya noon. Hindi iyan ang tanong ko. Alam mo bang may koneksyon si Marco kay Renato bago pa niya ako pinakasalan? Alam kong may isang beses silang nagkita. Parang may pumutok sa loob ng dibdib ni Veronica. Hindi ito yung uri ng galit na nagwawala. Mas mapanganib ito dahil sobrang linaw. At hinayaan mo pa rin akong magpakasal sa kanya. Dahil inimbestigahan ko, walang lumabas na matibay. At napatigil siya. At ano? Tanong ni Veronica, dahan-dahan, hindi na malakas. Ito ang tonong ginagamit ng mga taong mas delikado ng manakit dahil sobra na ang nabuong pagkaunawa. At kailangan natin noon nang hindi niya natapos dahil si Daniel ang sumingit. Kailangan natin ng alliance, access, fresh face sa board. Kaya okay lang na isugal mo si ate sa lalaking may kaina-hinalang koneksyon. Hindi ko siya isinugol, tumaas ang boses ni Don Emilio sa wakas, ngunit huli na ang puwersa. Hindi na ito awtoridad, depensa na lamang. Pinag-aralan ko ang sitwasyon. Hindi tao ang ate ko para pag-aralan mo ang sitwasyon. Sigaw ni Daniel. Sa gilid, si Fe ay napapikit, at si Attorney Villanueva ay bahagyang umurong. Alam na ang eksenang ito ay lampas na sa saklaw ng anumang legal memo. Muling binalika ni Veronica ang sulat. Halos desperado nang humawak sa boses ng ina niya dahil ito na lamang ang tila nagsasalita ng walang sariling interes sa silid. Sa dulo ng lahat, kung darating ka sa panahong kailangan mong pumili, huwag mo akong tularan ng buo. Hindi ko alam kung nagsakripisyo ba ako o natakot lamang. Magkaiba ang dalawa kahit madalas silang magkamukha sa mga babae. Kung may pagkakataon kang sabihing sapat na, sabihin mo habang kaya mo pa. Kung may pagkakataon kang magbayad sa kasalanan ng pamilya sa paraang hindi lahat kasinungalingan, gawin mo. Ngunit huwag kang magpapako sa altar ng pangalan natin kung ang kapalit ay sarili mong buhay. Mahal kita. Patawarin mo ako sa mga katahimikang minana mo. Napababa ang kamay ni Veronica na may hawak sa sulat. Hindi siya umiyak agad. Mas masakit pa nga dahil wala muna. Ang meron ay isang uri ng kabuuang pagkaputol mula sa nakasanayang imahe ng lahat. Ang ina niyang akala na basta nagtiis ay aktibong tumatahi ng maliliit na pagtatangkang itama ang mali. Ang ama niyang akala na may mga pagkukulang lang sa emosyon ay malinaw na ginamit ang mga tao sa paligid niya, kasama siya. At si Marco hindi simpleng nagkataong traidor. Maaaring matagal na pala siyang pumasok sa buhay niya na may mas malalim na motibo kaysa kayang aminin ng kahit sinong lalaki sa harap ng altar. Nasaan si Sofia Braga ngayon? Tanong niya, mababa ngunit buo na ulit ang boses. I can trace the trust, sabi ni Liza agad. May banking route at schooling record siguro sa early years. Gawin mo, ngayon din. At si Marco? Tanong ni Daniel. Hindi ba natin hahabulin? Napatingin si Veronica sa kapatid niya. Hahabulin natin. Pero hindi sa paraang gusto niya. Ibig sabihin, hindi siya agad sumagot. Tiningnan muna niya ang ama niya. Sa loob niya ay may dalawang puwersang sabay na humihila. Ang anak na gusto pa ring marinig ang kahit isang bagay na karapat-dapat sa paggalang mula sa matanda, at ang babaeng sa wakas ay nakitang siya ay bahagi ng mga desisyong ginawa laban sa kanya. May ilalabas tayong pahayag sa umaga, sabi niya sa wakas. Agad na umangat ang ulo ni Attorney Villanueva. Veronica, kailangan nating mag-ingat sa wording hindi ako tapos, putol niya. Hindi PR language. Hindi generic governance concern. Aaminin natin na may lumang dispute sa land transfer na kailangang baksang muli, na magkakaroon ng independent review,
at nakusang mag-step aside si Don Emilio bilang chairman habang iniimbestigahan. Veronica, matigas na sabi ni Don Emilio. Hindi, lumingon siya rito. Hindi, ulit niya ang salita na para bang tikim na tikim niya ang kapangyarihang ginamit ng lalaking ito sa loob ng napakaraming taon. Iyan ang unang buong desisyong may kahihiyan sa pamilyang ito. Kung hindi mo kaya, ako ang magsasalita. Kapag ginawa mo iyan, mapupunta ang kumpanya sa kaguluhan, sabi nito. Kapag hindi ko ginawa, matagal na tayong nasa kaguluhan. Hindi mo lang pinapangalanan. Walang sumingit. Si Daniel ay nakatingin sa kanya na may halong gulat at pag-ayon. Si Liza naman ay dahan-daang tumango, isang maliit ngunit matibay na kumpirmasyon. At pagkatapos, tanong ni Fe mula sa gilid. Unang beses ulit niyang nagsalita matapos ang sulat. Pagkatapos mong aminin, anong gagawin mo para sa kabilang pamilya? Huminga ng malalim si Veronica. Ito na marahil ang simula ng huling arko. Naramdaman niya, hindi dahil malapit na ang katahimikan kundi dahil malapit nang mapilitan ang bawat isa na magbayad sa paraang hindi na kayang ikubli ng pera, ng pangalan, o ng abogado. Hahanapin ko si Sofia, sabi niya. At kakausapin ko siya ng harapan. Kahit tanggihan niya ako, kahit aidmanda niya kami, kahit iyon ang tuluyang ikawasak ng posisyon ko sa kumpanya. At ang asawa mo? Tanong ni Fe. Saglit na sumikip ang panga ni Veronica. Si Marco, sabi niya, pinipili ang bawat pantig na para bang tinitiyak niyang hindi na ito magkakaroon ng puwang sa ilalim ng anumang malabong salita, ay hindi na aasahang aamin ng kusang loob. Kaya ang tanging paraan ay alisin ko ang huling bagay na ginagamit niya laban sa akin. Nilinggan siya ni Daniel. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa wedding ring na suot pa rin niya. Hindi niya iyon napansin buong araw, o marahil napansin niya ngunit piniling huwag isipin dahil sa dami ng mas agarang apoy. Ngayon, sa ilalim ng madilaw na ilaw ng library, ang maliit na singsing na iyon ay tila biglang naging napakabigat. Dahan-dahan niya itong hinawakan gamit ang hinlalaki at hintuturo. Isang simpleng galaw, isang pamilyar na ikot, ngunit sa sandaling nagsimula niya iyong luwagan, parang may narinig siyang munting pagkapunit ng lahat ng dating pinaniniwalaan niyang kaya niyang ayusin sa pagtitiis. Hindi pa niya tuluyang tinatanggal. Nasa buko pa lamang, ngunit sapat na ang kilos para maintindihan ng lahat sa silid na may isang bagay nang hindi na maibabalik sa dati. Sa labas, humina ang ulan at ang natirang patak mula sa bubong ay may pantay na tunog, parang orasan na patuloy sa pagbibilang kahit ang mga tao sa loob ay nagdidesisyon na ng pagguho ng sariling buhay. At habang unti-unting hinihila ni Veronica ang singsing palayo sa daliri niya, naramdaman niyang ang susunod na oras ay hindi na lamang tungkol sa pagharap sa kasalanan ng ama, sa multo ng ina, o sa habol ng mga braga. Ito na ang oras na kailangan niyang putulin ang huling hibla ng kwentong isinulat ng ibang tao para sa kanya. Kahit alam niyang sa sandaling mawala ang singsing sa daliri niya, mawawala rin ang natitirang proteksyong ibinibigay ng kasal, at ang susunod na paghaharap kay Marco ay hindi na magiging usapan ng mag-asawa kundi banggaan ng 2 taong pareho ng handang sirain ang isa't isa para makontrol kung sino ang paniniwalaan sa dulo. At habang unti-unting hinihila ni Veronica ang singsing palayo sa daliri niya, naramdaman niyang ang susunod na oras ay hindi na lamang tungkol sa pagharap sa kasalanan ng ama, sa multo ng ina, o sa habol ng mga braga. Ito na ang oras na kailangan niyang putulin ang huling hibla ng kwentong isinulat ng ibang tao para sa kanya. Kahit alam niyang sa sandaling mawala ang singsing sa daliri niya, mawawala rin ang natitirang proteksyong ibinibigay ng kasal, at ang susunod na paghaharap kay Marco ay hindi na magiging usapan ng mag-asawa kundi banggaan ng 2 taong pareho ng handang sirain ang isa't isa para makontrol kung sino ang paniniwalaan sa dulo. Tuluyan niyang hinubad ang singsing at marahang ipinatong iyon sa ibabaw ng liham ng ina niya. Walang tunog maliban sa maliit na kiskes ng metal sa papel, ngunit sapat na iyon upang maramdaman ng lahat sa library na may pormal ng namatay. Hindi ito ang kasal lamang. Hindi rin simpleng tiwala. May bahagi ng dating Veronica ang namatay sa gabing iyon, ang bersyon niyang sanay maghintay hanggang kumalma ang lahat bago magsalita, ang bersyon niyang natutong unahin ang imahe ng pamilya kaysa sariling loob. Tatawagan ko siya, sabi niya. Ngayon, hindi ka dapat mag-isa, agad na sabi ni Daniel. Hindi ako mag-isa, sagot niya, saka tumingin kina Liza at Attorney Villanueva. Pero ako ang mangganguna. Kinuha niya ang cellphone niya mula sa bag. Saglit siyang natigilan nang makita ang wallpaper isang lumang litrato nila ni Marco sa El Nido, parehong nakangiti,
Parehong tila naniniwalang may iisang direksyon ang buhay nila. Sa unang pagkakataon, hindi siya nasaktan sa alaala ng litrato. Nainsulto siya. Mabilis niya itong pinatay at dinlit nang hindi na tinitingnan kung may backup pa. Pagkatapos ay pinindot niya ang pangalan ni Marco. 2 ring. 3. Sa ika-4, sumagot ito. Veronica. Makinis ang boses. Masyadong kalmado. Iyong uri ng kalmadong sinasanay para sa negosasyon, hindi para sa pagsisisi. Nasaan ka? Diretsong tanong niya. Bakit? Dahil makikipagkita ka sa akin ngayong gabi. Saglit na katahimikan sa kabilang linya. Sa likod ng katahimikang iyon ay para bang may paggalaw, marahil yabag, marahil pagbukas ng pinto, marahil pagsuri kung may ibang nakakarinig. That depends, sabi nito sa wakas. On what? Kung pupunta ka bilang asawa ko o bilang bagong tagapagmana ng problemang iniwan ng tatay mo. Hindi na pumikit si Veronica. Hindi na rin siya napahinga ng malalim. Wala nang saysay ang pagbigay ng ganong klaseng espasyo sa taong ito. Hindi na ako asawa mo, sabi niya. Sa tabi niya, narinig niya ang mahinang pagsinghap ni Daniel. Sa kabilang linya, tahimik si Marco. Marahil hindi dahil nasaktan, kundi dahil kinukwenta niya ang epekto ng linyang iyon. Big words, sabi nito pagkaraan. Pero hindi mo pa alam kung gaano kalalim ang hawak ko. Malamang mas mababaw kaysa iniisip mo. Talaga. May tape na ba kayo? May lumang title. May kwento ng nanay mo. Naramdaman ni Veronica ang paglamig ng mga daliri niya sa telepono. Hindi dahil gulat siya sa posibilidad, kundi dahil kumpirmadong hindi hinala lang na malawak ang hawak ni Marco. May access siya sa mga pirasong dapat hindi niya alam kung wala siyang sariling linya sa loob ng mga lumang lihim. Tagpuan mo ko, sabi niya. At dalhin mo lahat ng meron ka. Wala nang middleman. Wala nang video call. Wala nang boardroom performance. Saan? Sa Old Sales Pavilion sa Cavite Property. Biglang tumingin si Don Emilio sa kanya. Veronica, hindi. Hindi niya ito pinansin. 10:00, dagdag niya. Kung hindi ka dumating, ako ang mauuna bukas sa media at sa regulators. Buong pangalan mo. And if I do come? Tanong ni Marco. Then maybe you get the chance to explain why you entered my life before you married me. Mas mahaba ang katahimikan sa pagkakataong iyon. Nang magsalita si Marco, medyo nawala ang kintab ng boses nito. Careful, Veronica. The truth is ugly when it's complete. Mas pangit kapag pinili, at pinatay niya ang tawag. Hindi ka pupunta roon, mariing sabi ni Don Emilio. Pupunta ako, sagot niya. Doon nagsimula ang ilang kasinungalingan ninyo. Doon ko rin siya haharapin. Pwede kang bitagan. Tama. Gaya ng ginawa mo sa iba. Napaatras ng bahagya ang matanda sa tanong niyang iyon, hindi sa lakas kundi sa linaw. Si Attorney Villanueva ang pumasok. Kung itutuloy mo ito, may dapat tayong gawing safeguards. Hindi ito pwedeng emotional confrontation lang. Dapat documented. I can arrange discreet recording, sabi ni Liza. At maglalagay tayo ng security sa perimeter pero hindi halata. Walang pulis muna, sabi ni Veronica. Kapag may uniforme, hindi na siya magsasalita ng buo. At kung may dalang abogado? Tanong ni Daniel. Mas mabuti, sagot niya. Mas maraming saksi. Bago sila umalis ng bahay, humingi si Veronica ng 5 minuto sa dating silid ng ina niya na matagal nang hindi ginagamit kundi pinapanatiling malinis ng kasambahay, parang museum ng isang babaeng kailangang alalahanin ngunit hindi dapat gambalain. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy, linen, at mahinang pabango na maaaring hindi na aktwal na naroon ngunit nakakapit pa rin sa alaala ng silid. Nakatupi pa rin ng maayos ang ilang shawl sa ibabaw ng silya. May hairbrush sa vanity. May rosaryo sa tabi ng maliit na framed photograph. Lumapit siya sa salamin at tinitigan ang sarili. Hindi siya mukhang handa sa pakikipagdigma. Mukha siyang pagod, namumugto ang mata, mapatla ang labi. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, wala siyang pakialam kung hindi siya mukhang maayos. Mas mahalaga na tunay siya. Binuksan niya ang drawer ng vanity at may nakita siyang panyo na may inisyal ng ina niya. Kinuha niya iyon at isinilid sa bag, hindi bilang sentimental na aksesorya kundi bilang paalala na ang mga babaeng pinipilit maging tahimik ay hindi ibig sabihing wala silang tinatagong lakas. Sa biyahe papuntang Cavite, hindi naging madaldal si Daniel. Nasa unahan siya, nakatingin sa daan,
Paminsan-minsang humihigpit ang hawak sa tuhod niya. Si Liza ay nasa kabilang sasakyan kasama ang 2 pang security personnel na nakasibilyan. Si Attorney Villanueva ay susunod ng hiwalay. Sa likod, mag-isa si Veronica. Ang ilaw ng mga poste sa expressway ay paputol-putol sa loob ng kotse, tila kinukunan siya ng maiikling litrato ng isang buhay na wala nang babalikan. Sa bawat pagdaan ng liwanag sa salamin, may ibang bersyon ng mukha niya ang lumilitaw: anak, asawa, tagapagmana, biktima, kasabwat sa pamamagitan ng pagiging huli sa totoo, at ngayon, marahil, ang taong kailangang pumili kung alin ang mas matimbang, pagligtas sa kumpanya o pagwawasto sa ninakaw nitong pundasyon. Nang makarating sila sa lumang sales pavilion, halos wala nang bakas ng dating kinang. Ang gusali ay naroon pa rin, mababa, may malalaking salamin na kalahati madilim, kalahati tinatamaan ng ilaw mula sa temporary flood lamps ng malayong bahagi ng site. Sa paligid ay may bakod, ilang idle na construction equipment, at mga tambak ng graba na basang-basa sa ambon. Hindi na malakas ang ulan, ngunit ang lupa ay amoy na amoy basa, mabigat, may halong semento at kalawang. Habang bumababa si Veronica sa sasakyan, kumapit sa sapatos niya ang putik sa gilid ng daan. Hindi niya iyon iniwasan. May maliit na kalamangan sa pakiramdam ng dumi kapag galing ka sa bahay na masyadong sanay magpakinis ng kasalanan. Dumating si Marco makalipas ang 10 minuto, sakay ng itim na SUV. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaking naka-gray blazer na agad nakilala ni Veronica mula sa litrato sa file ni Liza, si Attorney Renato Braga. Nang bumaba ito sa sasakyan, hindi ito mukhang galit. Mas nakakatakot, dahil mukha itong taong matagal nang naghihintay ng tamang gabi at handang magsalita lamang kapag nasa kanya na ang tiyempo. So, sabi ni Marco habang papalapit, ang sapatos na iya'y bahagyang lumulubog sa basang lupa, family reunion of secrets. Wala nang lamang, wala nang pagtatangkang maging personal. Mabuti, mas madali siyang tingnan kapag hindi na ito nagpapanggap. Si Renato naman ay huminto ng ilang hakbang ang layo at tumingin ng diretso kay Veronica. Ikaw pala ang anak ni Helena, sabi nito. Kamukha mo siya kapag galit. Hindi kita inimbitahan para sa obserbasyon, sagot niya. Nandito ako para tapusin ang paggamit mo sa pangalan ko. Bahagyang ngumiti si Marco. Hindi mo pa rin alam ang lahat. Then sabihin mo, dito. Umikot ang tingin nito sa pavilion, sa mga saradong pinto, sa bakanteng lote sa paligid. Sa lupang iyan, tumango si Veronica. Mas bagay. Walang pumasok sa loob. Doon lang sila sa ilalim ng extension roof sa tapat ng pavilion, kung saan sapat ang silong para hindi mabasa ng tuluyan ngunit sapat ding bukas para ang simoy ng ulan at amoy ng lupa ay manatiling kasama ng usapan. Ilang metro ang layo, anino lamang ang mga security ni Liza. Pinili nilang huwag lumapit, sabihin natin diretso, wika ni Renato. Ang pamilya ninyo ang nakinabang sa lupang hindi dapat napunta sa inyo. Alam ko na, sagot ni Veronica. Ang gusto kong marinig, bakit ako? Napatingin si Marco sa kanya ng matagal bago sumagot. Sa tinging iyon ay wala ng pagtatago ng pagnanais, pero hindi rin pag-ibig ang naroon. May halo ng paghanga at paggamit, isang nakakadiring timpla na lalo lamang nagpatibay sa loob ni Veronica. Dahil ikaw ang pintuan, sabi nito. Hindi si Daniel, hindi ang tatay mo. Ikaw ang kayang kumbinsihin ng board. Ikaw ang mukha ng susunod na henerasyon. Ikaw rin ang may sapat na gutom para patunayang hindi ka lang anak ni Emilio. Tumaas ang sulok ng labi ni Veronica, ngunit walang saya roon. At minahal mo ba ako kahit kaunti? Saglit lang ang paghinto ni Marco. Sapat para pumatay ng anumang ilusyon. In my own way. Sinungaling, sabi niya, hindi nagalit, hindi na rin sugatan. Basta tiyak, hindi mo ako minahal. Magaling ka lang pumili ng paraan ng paglapit. That's unfair. Sabi ni Marco, ngunit bago pa makadagdag ay si Renato na ang nagsalita. Hindi lahat kasinungalingan ang naramdaman niya. Pero hindi rin niya pinasok ang buhay mo ng malinis. At ikaw, tanong ni Veronica kay Renato. Pumasok ka rin ba sa buhay namin para sa hustisya, o para sa paghihiganti? Natahimik ang abogado. Tumingin ito sa madilim na lote sa likod nila, saka sa mga ilaw ng malayong gusali. Noong una, paghihiganti, sabi nito. Kapag matagal kang nabuhay sa kwento ng kapatid mong pinatumba ng makapangyarihan, hindi mo agad iniisip ang tamang legal pathway.
Iniisip mo kung paano mo sila mararamdaman ang pagkawala. Pinatay ba ng tatay ko ang kapatid mo? Tanong niya ng diretso. Ito ang sentro. Ito ang hukay. Lahat ay iikot dito. Umigting ang panga ni Renato. Hindi ko mapapatunayang siya ang nagutos. Pero alam kong hindi lamang robbery ang nangyari. At alam kong sinamantala niya ang gulo para tuluyang maisara ang usapan sa lupa. So ang ginawa mo, humanap ka ng lalaking kayang pumasok sa pamilya. Hindi ko siya hinanap, sabi ni Renato sabay tingin kay Marco. Siya ang lumapit, bahagyang tumaas ang ulan, kumakatok sa yero sa ibabaw nila. Naramdaman ni Veronica ang marahang panginginig sa sariling braso, hindi mula sa lamig kundi mula sa unti-unting pagkakabuo ng kabuoang larawan. Ikaw ang lumapit, ulit niya kay Marco. Bakit? Sa pagkakataong iyon, bahagyang napagod ang mukha ni Marco. Unang beses yata mula nang bumagsak ang lahat na may nakita siyang lamat na hindi performance. Dahil sawa na ako maging second-tier operator, sabi nito. Lahat sa paligid ng pamilya ninyo kumakain ng mumu habang kayo ang may buong mesa. Consultants, in-laws, affiliates, lawyers, political partners. Lahat may pakinabang pero walang tunay na pwesto. Nakita ko ang butas. Nakita ko rin ang oportunidad. Ako ang oportunidad. Oo, walang paligoy. Walang hiya. Napangiti si Veronica ng napakaliit. Iyong ngiting lumalabas lang kapag lampas na sa panliliit ang sakit at tumatawid na sa malamig na pag-alam. Salamat, sabi niya. Napatigil si Marco. Para saan? Sa wakas, isang totoo. Mula sa bag niya, inilabas ni Veronica ang wedding ring at itinaas sa pagitan nilang tatlo. Sa maputlang ilaw ng flood lamp, kumislap iyon ng saglit, napakaliit at napakawalang halaga kung ihahambing sa lawak ng pinsalang nilalaman nito. Ito na ang huling bagay na hawak mo na may kinalaman sa akin, sabi niya. At hindi na. Hindi niya ito ibinato. Hindi niya ipinangsampal. Nilakad niya ang ilang hakbang palapit at inilapag ang singsing sa ibabaw ng basang concrete ledge sa tabi ng pavilion, kung saan dahan-daang tumama ang ambon sa metal. Magfa-file ako ng annulment o nullity, kung saan man mas mabilis damyugo ang proseso. At kasabay nito, maglalabas ako ng statement bukas. Isasama ko ang internal review at ang voluntary step aside ni Don Emilio. Hindi siya papayag, sabi ni Marco. Hindi na niya kailangang pumayag, sagot niya. Kailangan na lang niyang humarap. Napatawa si Marco, ngunit hindi ito panatag. At iniisip mong ililigtas ka niyan. Once this goes public, babagsak ang stock, uusok ang media, lalapit ang mga claimant, at baka hindi ka na manalo sa sarili mong board. Hindi ko na priority ang manalo sa paraang alam mo. So ano, martyr ka ngayon? Sumagot si Veronica nang hindi nagtaas ng boses. Hindi, ako ang unang tao sa pamilya kong tumigil sa pagsamba sa salitang control. Sa gilid, si Renato ay nakatingin lamang sa singsing sa ledge, saka kay Veronica. At si Sofia, tanong nito bigla, hinahanap ko na siya. Para ano? Para sabihin ang totoo bago pa ito maging press strategy. At kapag humingi siya ng higit pa sa apology, magbabayad kami. Gaano kalaki? Hindi agad sumagot si Veronica. Dahil doon na nagsisimula ang tunay na kapalit. Hindi lamang pera, posisyon, shares, lupa, pangalan. Kung ano ang kaya kong ipaglaban ng hindi na nagsisinungaling, sabi niya sa wakas. Bahagyang tumawa si Renato, hindi nang iinsulto, kundi tila napagod lang sa dami ng beses na narinig niya ang mga makapangyarihang taong nagsasabing handa silang gumawa ng tama basta hindi pa ibinibigay ang presyo. Makikita natin, sabi nito. Sa malayo, may paparating na ilaw ng isa pang sasakyan. Ilang segundo lang at huminto iyon sa bakana ng lote. Bumaba si Don Emilio, walang payong, agad na basa ang balikat ng barong niya. Kasunod niya si Liza at si Attorney Villanueva. Hindi ko kayo pinapanta, sabi ni Veronica, ngunit hindi siya lumapit sa ama niya. Hindi kita pinapuntahan, sagot nito. Pero hindi ako papayag na iba ang magtapos ng usapang ako ang nagsimula. Naglakad si Don Emilio palapit kina Marco at Renato. Hindi siya mukhang makapangyarihan. Mukha siyang matandang lalaking sa wakas ay nahabol ng sariling desisyon. Minsan, iyon ang mas mabigat tingnan. Huminto siya sa harap ni Renato. Hindi ko ipinapatay ang kapatid mo, sabi niya, mababa at malinaw. Pero ninakaw ko ang panahong dapat sanay inilaan sa pag-ayos ng tama.
At ginamit ko ang impluensya ko para lumanas ang papel habang marumi ang pinanggalingan. Kung hihingi ka ng tawad, kulang iyon. Kung hihingi ka ng hustisya, matagal na kitang inutangan. Walang nagsalita agad. Kahit si Marco ay tila hindi inasahan ang diretso at lantad na pag-amin. Anong kapalit? Tanong ni Renato. Bukas, sabi ni Don Emilio, maglalabas ako ng pahayag. Mag-step aside ako. Bubuksan ko ang records. At kung may claim ang pamilya ninyo sa property, haharapin natin iyon sa tamang proseso. Hindi ko na ay lalaban ang pangalan ko laban sa ebidensya. Napakabigat ng mga salitang iyon. Kahit si Veronica ay hindi agad nakausad sa narinig. Dahil totoo man na matagal na itong dapat nangyari, kakaiba pa rin pakinggan ng isang lalaking tulad ni Don Emilio na piliin ang pagbagsak ng sarili niyang pwesto kaysa isa pang pagbaluktot. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay may kapatawaran na. Iba ang pag-amin sa pagbura. At iyon lang, malamig na tanong ni Marco. Pahayag at step aside. Akala mo tapos na. Lumipat ang tingin ni Don Emilio sa kanya. Hindi tapos. Dahil ikaw naman ang susunod. On what grounds? Fraud, fiduciary breach, covert coordination, marital bad faith kung gusto mong gawing personal. Pili ka. Bahagyang ngumiti si Marco, pero hindi na kasing tatag ng dati. You don't have enough. Sa sandaling iyon, inilabas ni Liza ang cellphone niya at pinindot ang speaker. Bumuhos sa hangin ang naunang usapan sa gabing iyon ng boses ni Marco na umaaming si Veronica ang pintuan, ang paglapit niya kay Renato, ang kalkuladong paggamit sa pamilya. Hindi mahaba, sapat lang. Sapat para gawing ebidensya ang kayabangan. Nanigas si Marco. Hindi na siya agad nakapagsalita. Tumingin siya kay Veronica. At sa wakas ay may totoong bagay sa mukha nito na hindi paghanga sa sarili galit dahil nahijitin. You set me up. Hindi. Sagot niya. Pinagsalita lang kita nang wala kang script. Sa mga sumunod na segundo, tila bumagsak ang huling tabing. Walang sumigaw. Walang nagbugbugan. Mas tahimik pa nga ang lahat, at doon naging mas marahas ang pagwawakas. Dahil ang katotohanang kumakawala sa mahusay magmanipula ay hindi kailangang sumabog. Sapat nang marinig ito sa sarili nitong boses. Umatras ng bahagya si Renato mula kay Marco, hindi dramatic, pero malinaw na may pagbabago sa pagitan nila. Hindi na ito sabayang opensiba. Dalawang lalaking magkaalyado sa loob ng kapakinabangan, at ngayong nabawasan ang seguridad ng isa, nagsisimula ng sukatin ng bawat isa kung hanggang saan pa ang dahilan para magkasama. I'm done here, sabi ni Renato. Tumingin siya kay Veronica. Pagkatapos kay Don Emilio, hanapin ninyo si Sofia bago ako ang mauna sa kanya. Mas mabuti nang sa inyo niya marinig kaysa sa headlines. Pero huwag kayong umasa ng awa dahil lang umamin kayo ng huli. Tumango si Veronica. Hindi ako aasa. Umalis si Renato, iniwan si Marco sa ilalim ng ilaw na mas lalong nagmukha ngayong mapatla. Nang magsalita si Marco, mas mababa na ang boses. You think this makes you better than me? Hindi. Sagot ni Veronica. Ito lang ang unang beses na pinili kong huwag maging kapaki-pakinabang sa kasinungalingan. Pinulot niya ang singsing mula sa ledge at inilagay sa bulsa ng coat niya, hindi bilang alaala kundi bilang patunay sa sarili na kaya niyang magdesisyon nang hindi naghihintay ng pahintulot. Pagkatapos ay tumalikod siya. Hindi na niya hinintay ang huling salita ni Marco. Hindi dahil tapos na ang pinsala, kundi dahil ang ilang wakas ay nagsisimula sa simpleng pagtigil sa pakikinig sa taong matagal mong pinayagang magdikta ng halaga mo. Kinabukasan, sumabog ang balita bago mag-alas 10 ng umaga. Hindi na mapipigilan iyon. Ang pahayag ng Salazar Holdings, pirmado ni Don Emilio at kinumpirma ni Veronica bilang acting family representative, ay tumama sa business desks, political circles, at social media ng sabay-sabay. Inanunsyo ang voluntary step aside ng chairman, ang independent review sa lumang land transfer, at ang internal action laban sa isang senior executive na sangkot sa undisclosed coordination. Hindi binanggit lahat ng detalye. Hindi pa pwede, ngunit sapat ang sinabi upang buksan ang pinto sa lahat ng matagal nang iniwasan. Sa bahay, tuloy-tuloy ang tawag ng media, ng board, ng mga kamag-anak na ngayon lang nagpakita ng concern dahil may posibilidad ng madamay ang apelyido nila. Sa opisina, bumagsak ang tiwala. Sa merkado, gumalaw ang numero. Sa pamilya, wala nang likod na may tatago. Bandang hapon, dumating ang unang lead mula kay Liza.
Nahanap na ang huling kilalang address ni Sofia Braga sa Los Baños, kung saan ito nagtuturo raw ng literature sa isang maliit na kolehiyo matapos umalis sa Maynila ilang taon na ang nakakaraan. Hindi nag-atubili si Veronica. Siya mismo ang bumiyahe, kasama lamang si Daniel sa sasakyan. Wala si Don Emilio. Hindi siya isinama. Hindi pa. Sa biyahe, walang gaanong usapan. Pagod na ang galit nilang dalawa para maging sigaw. Ang natitira ay iyong mas mabigat na uri ng pagod, ang pagod ng mga anak na hindi na makakabalik sa inosente nilang bersyon ng magulang. Pagdating nila sa maliit na campus, hapon na at amoy basang damo ang paligid. May mga estudyanteng nagkukumpulan sa ilalim ng puno, may tahimik na koridor, may mga bulletin board na puno ng papeles at org announcements. Simple ang lugar. Halos nakakahiya ang kinang ng sapatos ni Veronica sa ganitong kapaligiran, kaya dahan-dahan siyang naglakad na parang natutong tumapak muli. Itinuro ng staff ang faculty room. Nang lumabas si Sofia Braga, walang dramatic music, walang tiyempong sinasadya ng tadhana. Isa lang siyang babaeng nasa late 30s, naka-lanyard, may dalang ilang papel at ballpen sa kamay, payat, matalas ang tingin, at sa unang pagharap pa lang ay nakita ni Veronica ang bata sa litrato ng ina niya nasa mata pa rin. Yes, tanong nito. Hindi agad nakapagsalita si Veronica. Sa dami ng mga linyang inensayo niya sa isip, lahat ay biglang naging kulang. Ako si Veronica Salazar, sabi niya sa wakas. Walang takas sa apelyido. Wala nang dahilan para paikliin ang tama. Nagbago ang mukha ni Sofia. Hindi sa gulat kundi sa uri ng pagkakakilala na parang matagal na niyang alam na darating ito isang araw. Akala ko rin, sabi nito. At, tumingin si Veronica sa mga papel sa kamay nito, sa manipis na tinta sa daliri, sa simpleng buhay na posibleng sinikap buuin sa layo mula sa apelyidong dala niya. Narito ako para sabihin na totoo ang hinala ninyo. At kulang ang sorry. Tinitigan siya ni Sofia ng matagal. Mula sa gilid, nanatiling tahimik si Daniel. Walang nagmamadali. Sa wakas, nagsalita si Sofia. Late kayo. Oo, sagot ni Veronica. Sobra. At bakit ngayon? Dahil ngayon ko lang tinanggihan ang bersyon ng totoo na maginhawa para sa amin. Napatingin si Sofia kay Daniel, saka muling bumalik kay Veronica. At ano ang gusto mong mangyari? Huminga siya ng mabigat, at sa unang pagkakataon sa buong araw ay naramdaman niyang hindi siya nagsasalita bilang anak, bilang asawa, bilang tagapagmana, kundi bilang taong pipiliing magbayad ng hindi sigurado kung may matatanggap na kapatawaran. Gusto kong marinig mo ito sa akin bago sa korte, media, o sa mga lalaking nagsinungaling para sa pamilya ko. Magbubukas kami ng records. Haharapin namin ang claim ninyo. At kung gusto mo kaming aidmanda, hindi kita pipigilan. Tahimik si Sofia. Sa likod nila, may kampanang tumunog mula sa isang gusali, hudyat marahil ng susunod na klase. May hangin na dumaan, magaan ngunit malamig. Hindi kita mapapatawad ngayon, sabi nito. Hindi ko hinihingi, at hindi ko rin maipapangakong hindi ko isasama ang pangalan mo sa pananagutan. Naiintindihan ko. Bahagyang tumango si Sofia, parang may tinitimbang pa ring natitirang bahagi ng babae sa harap niya. Mabuti, kasi ang pinakamadaling gawin ng mga katulad ninyo ay ihiwalay ang sarili sa dumi kapag dumating na ang singilan. Napayuko si Veronica ng bahagya. Kaya ako narito. Hindi ngumiti si Sofia. Hindi rin lamambat. Ngunit hindi ito tumalikod. At sa araw na iyon, marahil iyon na muna ang pinakamalapit sa posibilidad ng anumang makatarungang simula. Nang bumalik si Veronica sa sasakyan, mabigat pa rin ang dibdib niya. Hindi gumon. Hindi luminous. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang bigat ngayon ay hindi na lamang bigat ng lihim. Bigat na rin ito ng sinimulang pag-ako. Sa bintana ng sasakyan, nakita niya ang sarili niyang refleksyon pagod, wala ng singsing, wala ng ilusyon ng kontrol, may apelyidong dudungisan pa lalo bago marating ang kahit anong uri ng pagwawasto. Sa tabi niya, si Daniel ay tahimik lamang, sa kamarahang nagsabi, "Ate, hindi pa tapos." "Alam ko," sagot niya. "Hindi na siguro magiging tapos sa paraang gusto natin." Yumandar ang sasakyan palabas ng campus habang ang hapon ay dahan-daang lumulubog sa kulay abong liwanag. Sa Maynila, may naghihintay pang board vote, mga kaso, at mga headline. Sa bahay nila, may ama siyang kailangan pang tingnan hindi bilang haligi kundi bilang tao ring may hangganan at pananagutan. Sa nakaraan,
may inang mas komplikado kaysa sa malungkot na alaalang kinalakhan niya. At sa hinaharap, wala nang kasiguruhan na mananatili sa kanila ang lahat ng minana nilang yaman o reputasyon. Ngunit sa unang pagkakataon, habang pinapanood niya ang mga punong dumaraan sa bintana at ang manipis na ulap na nakasabit sa dapit hapon, hindi niya naramdaman ang dating pangangailangang iligtas ang lahat. May mga bagay na kailangang mawala para may isang totoo namang manatili. At kung iyon ang presyo ng pagsisimula ng pagbabayad sa mga katahimikang minana nila, handa na siyang umuwi sa pangalang Salazar na wasak, basta hindi na ito kasinungalingan.